pag-intindi ko po sa salitang simple, ay ito po yung madali. Wala ho akong makita sa dictionary na ang kahulugan ng simple ay mahirap. Kaya nga sinasabing simple, madali lang. So sa madaling sabi, kailangan po nating makorek yung ating tinatawag na mindset nating mga Pilipino. Kasi nakakalungkot pong isipin na tayo pong masang Pilipino, majority pa rin sa mga Pilipino po ay naghihirap talaga. Majority, pansinin niyo po sa Pilipinas, sino bang yumayaman sa atin? Karamihan mga negosyanteng Chinese, Chinese family. 'Di ba? Wala naman tayo sa China pero sakop pa rin tayo ng China. Alam mo 'yun? Bakit? Kasi ang mayayaman sa Pilipinas mga Chinese, eh. Bakit? Kasi ang utak ng mga Chinese negosyo. Tayo mga Pilipino kasi trabaho. Tama? Tingnan niyo po. Tayo, bata pa lang, pinapalaki na tayo ng mga magulang natin. Anak, mag-aral ka mabuti para paglaki mo makahanap ka ng maganda at permanenteng trabaho. So ibig sabihin, maliit ka pa lang, pangarap mo na makapagtrabaho paglaki. Pangarap mo maging isang nurse, maging isang doktor, maging isang teacher, maging isang engineer. Lahat yan, trabaho yan eh. Profession lahat yan eh. Bibihira po sa ating mga pamilyang Pilipino na ang turo ng magulang ay, anak, ngayon pa lang ha, expose na kita sa negosyo natin. Dapat ngayon pa lang matuto ka na magnegosyo kasi paglaki mo, ikaw na magmamanage ng business natin. Bibihira ho yung ganon. Sa Chinese family, ganon. Bata pa lang ng mga Chinese, no? Na Chinese family po, no? Bata pa lang, exposed na sa negosyo. Eh sa atin, hindi. Bata pa lang, exposed na sa trabaho. Ang utak ng bata, paglaki, magtrabaho. Kaya natural, minsan, sa college, no, nag-aaral, business course. Di ba, marami naman mga business course, no? Eh pagka-graduate ng business student, hindi naman magbe-business. Ang hahanapin pa rin, mag-work. Imagine mo yun, ha? Business course na. Pero pagka-graduate, work pa rin. Magtatrabaho pa din siya. Kasi nga, yung mindset natin, magtrabaho. Okay? Wala namang masama ho doon. Yun nga lang, kung talagang gusto talaga nating umasenso, yumaman, ganyan po, eh dapat dun tayo sa Agree po ba kayo na ang mga negosyante po talagang yumayaman? Sige nga po, patay po, kahit one na lang para mabilis. Agree tayo, no? Type 1 if you agree. Para nagkakaintindihan tayo kasi ang ipapakita ko sa inyo, yung negosyo na nakapagpabago po ng buhay namin at ng marami pang tao dito sa IAM. Para ho naman nagkakaunawaan tayo na you are in the right place at the right time. And I know you are the right person. Di ba po? Ayan, so usapang tayong negosyo, no? Ayan, so magsishare na po ako ng screen para may start na natin. So, sabi ko nga po kanina, dati nga ho tayong OFW po, no? Ngayon po, naranasan ko po kasi muna magtrabaho bilang retail manager sa Philippines, dito sa Pinas, bago ako nag-Singapore. Kasi nga, after my teaching career, 6 months lang naman ako nagturo, hindi ko na tinuloy. Nagpunta ako dito sa Manila, sa SM North EDSA, may isang boutique po doon, na-hire po tayo din, store manager po tayo. Tapos sabi ko sa sarili ko, manager na ako, pero parang ang bagal pa rin ng asenso. Kumbaga, maganda ng posisyon mo sa trabaho, no, dito sa Pilipinas, pero parang ang bagal pa rin ng asenso. Kaya po ako nag-abroad. 2007 po ako nag-abroad, no. Ngayon, nagulat naman ho ako kasi nung nag-abroad po ako, iniisip ko lang talaga na 5 taon na yung pinakamatagal kung makakaipon ako ng pera, at pag nakaipon ako ng pera po, uwi na ako ng Pinas, magpo-for good na ako at magninegosyo na lang. Ibig sabihin, hindi ko inisip na ako ay magtrabaho habang buhay sa pag-abroad, ano. Wala sa mindset ko 'yon. Ang inisip ko lang, mabilis akong makakaipon ng malaking pera at magpo-for good na rin sa Pilipinas. Yun nga lang, to my surprise, ang dami ko pong nakilala sa Singapore na matatagal na ho, more than 10 years pa nga eh. Eh ako nga, iniisip ko 5 years lang eh. Marami akong nakilala doon na 10 years, may 20 years pa nga eh. Meron pa nga 30 years eh. Tapos, curious ako, sabi ko, bakit po nandito pa kayo? Bakit hindi pa kayo umuwi sa atin mag-for good na lang sa Pinas? Ang sagot sa akin, Sam, mahirap kasi ang buhay sa atin. Mahirap ang buhay sa Pinas. Sa loob-loob ko lang, kaya nga tayo nag-abroad eh. Mahirap ang buhay sa Pinas eh. Eh kasi kung mayaman ka, bakit ka pa mag-abroad? Unless gusto mo mag-migrate sa bansa na yan. Iba namang usapan yon. Ang tinutukoy ko dito, yung kapwa kong OFW na lumayo sa pamilya para magtrabaho. Di ba ho? So ibig sabihin, kaya nga tayo nag-abroad kasi mahirap ang buhay sa Pinas. Yun nga lang, matagal na sa abroad, ganun pa rin yung sasabihin. Mahirap kasi ang buhay sa atin. Alam mo yung ganun? So, nung tinatanong ko sila, kailan niyo po balak mag-for good sa atin, umuwi na sa atin? Alam mo na Sam, pag hindi na kaya magtrabaho, pag wala na trabaho, no choice, uwi na. I mean, ganun. So sabi ko sarili ko, mukhang tatanda na rin yata. Kasi nalaman ko na ulit yung aking future. Parang nung nagtuturo lang ako. Sabi ko, pag tinuloy ko yung pagtatrabaho ko bilang OFW ko, ganun din mangyayari sa akin. 10 years, 20 years, na doon pa rin ako.
Ito po yung trabaho ko dati 'no, nasa retail po ako, naging retail manager po tayo, 'yan po. At, sa mall po 'yan 'no, so talaga naranasan ko po yung trabaho na kahit holiday na, kahit Christmas Day na, tatrabaho pa rin kami, eh, gano'n talaga sa mall 'di ba, bukas pa rin 'yan, eh. So, kaya po ako yung rumaraket. Ang raket ko ho ay nagtuturo po ako ng ballroom dancing, 'yan, rumarampa tayo. Nagbo-ballroom dancing ho tayo, nagdi-DI ho tayo 'no. Yan, isa po sa ating clients dito, ito po color, fuchsia. Red na lang, red para mas maintindihan natin. Yan, ito po si Tita Rose. Siya po sabi niya, "Sam, 'di ba mahilig kang mag-ano, extra ganyan, part-time job ganyan?" "Yes, tita." Kaya nga rumaraket ako tita, 'di ba? "Okay, Sam, sige punta ka sa office ng friend ko." Sabi niya gano'n sa'kin. At, tutulungan ka niya, punta ka sa office ng friend ko. Ang ganda ng pag-invite sa'kin 'no? Walang in-explain, basta sinabi niya lang punta lang ako sa office ng friend niya. So pagpunta ko sa office ng friend niya, yun pala networking business. Eh, ako po yung taong skeptical sa networking business. When you say networking business to me, ayaw na kitang pakinggan. Kasi po, ang pagkakaalam ko talaga sa networking business ay illegal. Hindi ko siya alam na legit pala siya. Ang alam ko sa kanya, illegal. Kasi may ate ako sumali networking, hindi naman umasenso. Mga kamag-anak ko sumali sa networking, hindi naman talaga umasenso. At tapos siyempre nabalitaan pa natin yung may mga na-scam talaga sa networking, gano'n. So for me, ano 'yan, close-minded ako. Yun nga lang, ito kasi si tita na 'to, siya po ay isa sa mga successful na OFW in Singapore. Kasi nag-migrate na siya do'n, naging permanente na siya do'n sa Singapore at may sarili ng negosyo sa Singapore na very successful. Kumbaga, layman's term, mayaman, ano? At siya nag-invite sa akin sa networking business. Kumbaga sa ano, 'di ba, choosy ka pa ba? Nag-invite sa'yo isa sa mga successful. So dun ko po nakita ko yung bright side kumbaga. Nakita ko yung, kasi dati nakikita ko yung dark side kumbaga. Eh, ngayon nakita ko yung bright side ng negosyo. Sabi ko, gan'to pala 'to. Ang ganda pala. At saka ang dami pong networking, companies na naka-base din sa Singapore. Sabi ko, kasi akala ko illegal talaga siya. Sabi ko, kung illegal 'to, bakit 'to nandito, eh, sa Singapore napakahigpit pong bansa 'yan. That is a first world country na talagang batas ay batas diyan ano. So sabi ko, kaya dun ko po nakita talaga yung bright side ng business. So talagang kinarir ko po siya, ginawa ko po yung negosyo, awa ho ng Diyos nung, time na ito po, 2014 in Singapore, ito po yung, deciding, moment namin, ng turning point in our life bilang mag-asawa. By the way po, ako po may asawa na, dalawa po anak ko 'no, hindi na po ako available, sorry po ha. Ayan, so yan po yung aking magandang asawa. Siya po ay McDonald's manager in Singapore, ako naman ho ay, yun nga retail manager. So, parehas kami nagtatrabaho bilang managers ay maganda naman ho ang sweldo namin siyempre 'no. Pero wala kaming oras sa anak, yun nga lang 'di ba? Magandang income, walang oras. So, hindi siya balanse kasi ito po yung time na nag-tour po yung anak namin kasama yung lola at lolo niya, tapos hindi kami kilalang bilang parents, oh 'di ba? Kasi pagkapanganak sa kanya ng February, tapos just a matter of month or two, bumalik na siyempre sa trabaho yung parents niya, tapos siya po naiiwan sa lolo't lola niya. So nung namasyal sa Singapore, nung mga ano 'to, September, grabe po, parang hindi talaga kami kilala. Kahit yung amoy namin hindi kami kilala. Umiiyak, pumupunta sa lola, o 'di ba nakakadurog ng puso yun bilang parents, 'di ba? So kaya nag-decide po kami mag-asawa na, okey ganito na lang, total nasa business na kami, 'di ba? So iniisip namin na bago magpasko, kasi 'pag Pasko nga nagtatrabaho pa kami, eh. Gusto namin na yung first Christmas nung first baby namin, magkakasama kami as family. So true enough po, November pa lang, nag-resign na po sa trabaho ang kanyang parents. So since 2014 November until now, wala na ho kaming trabaho. Maaga ho kami nag-retire sa work, okey? So ang masarap naman ho nun, yun nga po ang masarap. Kumbaga kontrolado na ho namin yung oras namin at income. Okey, kasi sabi po natin dito, if you don't control your time and income, then you're not in control of your life. Kasi po ako naranasan ko talaga yun. Ultimo birthday ko hindi ako makapag-day off kasi December 17 birthday ko, eh. Ka-birthday ko si Senator Manny Pacquiao, eh. Yun nga lang 'pag December bawal kami mag-leave kasi nasa mall nga kami. 'Pag ang mga nasa mall kasi retail, businesses, kumbaga kami poong mga nasa retail, bawal kami mag-leave talaga. Depende siyempre sa company, pero sa company ko kasi gano'n, eh. Bawal kami mag-leave, bawal kami mamili ng off namin kapagka December, gano'n po. Kasi nga peak season 'yun, eh. 'Pag Pasko may pasok pa kami, gano'n. At saka ito yung sinasabi ko lagi na
Yun bang hindi ka pa inaantok, pero kailangan mo ng patulugin yung sarili mo, sinasampal-sampal mo na para kung kulang na lang siguro suntukin mo sarili mo para makatulog ka, eh. Bakit? Kasi kinabukasan may pasok ka. Ito yung malupit dun, yun bang ang sarap ng tulog mo, tapos ginigising ka na ng alarm clock mo, 'di ba? Tapos ang sarap talaga ng tulog mo, eh, alam mo? Tapos, eh, di ang gagawin mo naman ngayon talagang gano'n ginagawa ko kasi, sinasampal-sampal ko sarili ko, talagang ginigising ko sarili ko kasi may pasok, eh, 'di ba? Yung bang, again, I do not control my time, 'di ba po? Kasi nga nakatali sa trabaho, eh. And then yung income kahit sabihin naman natin na, ikaw na yung pinakamagaling, pinaka-talented, kahit sumipsip ka sa boss mo, 'di ba? Hindi naman titriplehin o dodoblehin ng boss mo sahod mo, eh. Naranasan ko ho yun. Meron kasi ako naging boss sa trabaho ko dati na matandang dalaga po. Eh, binata pa ako during that time. Mukhang alam mo yun, type na type ako. Ang bait-bait sa'kin, eh. Pero hindi naman niya dinodoble sahod ko. Basta type niya lang ako, parang gano'n lang. Alam mo yun? So, talagang gano'n, eh. That's the nature of job, 'di ba? Anyway, so ang nangyari ho sa'min dito ay nabigyan ho kami ng tinatawag nating amazing life na tinatawag, 'no? Wherein we have the time freedom, kontrolado na ho namin yung oras namin. Ang sarap ho matulog ng gusto mong tulog at magising ka ng gusto mong gising. Oo, kasi sa trabaho po hindi ko naranasan yun, eh. Ayaw ko pa matulog, kailangan na matulog. Ayaw ko pa magising, kailangan na magising. Alam mo gano'n? Pero dito po, ang sarap 'no? Tulog ka gusto mong tulog, gising ka gusto mong gising, bakasyon ka ng gusto mong bakasyon, mag-day off ka ng gusto mong day off, mag-holiday ka ng gusto mong holiday, 'di ba po? Ngayon yung financial freedom naman, ito yung masarap dito kasi yung income mo sa negosyo kasi ay unlimited income. Hindi katulad nga siyempre sa employment, kahit ikaw na yung may pinakamataas na sweldo diyan, kung magkano 'yan, yun lang din talaga yun, yun pa rin yun. Fixed income pa din siya kumbaga 'no? Tapos ang maganda dito, ito yung negosyo na magbibigay sa iyo ng tinatawag na magandang kalusugan. Kasi ang priority dito, gawing malusog ang tao, 'di ba? Kasi yun ang mga product natin dito, eh. So, where can you find an opportunity that can give you time, financial, and health freedom? For me po, I am worldwide ang nagbigay sa amin po na 'to, na may oras ka na, may pera ka pa, at healthy ka pa. Kasi marami po kaming kakilala po 'no, maraming oras, wala namang pera, oh, 'di ba? Oh, hindi rin maganda 'yun. Yung iba naman, oo nga, maraming pera, malakas kumita, wala namang oras. 'Di ba? Hindi pa rin balance, 'di ba? Ang masakit ganito, ito yung worst scenario, wala lang ang pera, nagkakasakit pa, 'yun ang masakit, 'di ba po? So, ito po ang opportunity ipapakita ko sa inyo na puwede po ninyong makuha 'to, balance. May pera ka na, may oras ka pa, at healthy ka pa, tama? Sino ang gusto niyan? Pa-type nga po diyan, I am, kung gusto niyo po na 'yan, type niyo po diyan, I am. Sige po, thank you sa pagta-type ng I am. Kasi nandito po 'yan, you are in the right place now at the right opportunity, okay? At kaya nga po ang nangyari sa'min dito sa I Am Worldwide, naging part po kami ng Millionaire Circle, nakapag-travel po kami ng libre, naging emerald nga ho kami. Yan po isa sa magandang rank po sa company 'no. Naging kasama po kami sa top achiever ng company at sa mother team namin naging top 1 po kami dito. At, shoutout po sa aming Dream Team Worldwide family 'no. At naranasan po namin dito yung first year po namin na nagkaroon kami dito ng 460,000 sa Just For You bonus pa lang po yun. Hindi pa uso yung Jade no'n, nung panahon no'n. Ayan, so kaya ang kagandahan ho na 'to, ito talaga po yung negosyo na puwedeng ibigay sa'yo yung bang kung magkano pa ang sinasahod mo sa trabaho mo, sa totoo lang ho, kayang lampasan 'yan ng ganitong negosyo, okey? So, welcome po sa I Am Worldwide, the home of hope, which stands for the health, opportunity, prosperity for everyone. Again, for everyone. So, maging sino ka man, parang kanta lang 'no, maging sino ka man, para sa'yo 'to, ha? Dinala ka po dito for a purpose dahil puwede po ito maging kasagutan sa matagal mo ng pinagdadasal, okey? So, focus your mind now, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano diyan, huwag mo munang isipin yung ka-date mo mamaya. Huwag mo munang isipin yung inaalala mo diyan, ha? Para po naman makapag-focus ka kasi minsan lang naman ito 'no, pinagbigyan mo naman yung friend mo, eh, di pagbigyan mo na sarili mo, makapag-focus ka, ano ho. Ayan, so keep muted lang po tayo ha, sa mga nagmu-mute po diyan, pa-ano po, pa-mute na lang ng sarili niyo para po hindi ma-distract daw po yung iba, ayan. So, eto po ang nakapagpa-open ng mind ko talaga sa ganitong business. Kasi nga po, 'di ba nakwento ko sa inyo, nung in-invite ako sa ganitong business, eh, nakita ko yung bright side. Kasi pinaliwanagan ako ng ganito, sabi niya, "Sam, gusto mo bang umasenso, gusto mong yumaman?" Siyempre anong sagot? Siyempre naman, 'di ba? Ngayon, sabi ko, papaano ba?
Ang tanong sa akin, nasaan ka ba dito sa apat? Dapat alamin mo kung nasaan ka dito sa apat para malaman natin kung ikaw ba ay payaman o pahirap pa din. So dito po diniscuss yung tinatawag na cash flow quadrant. Sabi po kasi ni Mr. Robert Kiyosaki, isa po siyang financial expert. Siya po ay isa sa super successful na entrepreneur, Japanese American po, at sikat na author po ng book na Rich Dad Poor Dad. Sabi niya, there are only four types of people who are making money in the whole world, and those people are letter E, letter S, letter B, letter I. Now, identify yourself. Saan ka dito? Bakit? Kasi para pag nalaman mo kung nasaan ka dito, doon mo ma-realize, kaya pala hindi pa rin ako umaasenso dahil nandito ako. Okay. Sabi ni Robert Kiyosaki, kapag daw po ikaw ay nandyan sa left side of the quadrant, ang left side po dito ay yung letter E at letter S. Sabi niya, ikaw daw ay mananatiling middle class and lower class or mahirap, sabi niya. Kasi sabi niya, they're only poor and rich. Wala na daw yung middle class nga daw kasi darating yung time, mawa-wipe out sila. It's either yumaman yung middle class or maghirap. Okay? Yung right side naman ho dito, ito yung letter B at letter I. So isa-isay natin. Yung letter E, empleyado, working for your boss, di ba? You're trading your time to money. So wala kang leverage diyan, di ba? And then kapag S naman, self-employed, nga, wala ka ng amo dito, ikaw na yung boss, yun nga lang, employed ka pa din. O wala ka na ng boss, pero employed ka pa din. Ibig sabihin, wala pa ring leverage. Ano ba yung leverage? Ito po yung you are multiplying your time, your energy, your effort, kahit yung talent mo na multiply mo sa iba't ibang tao. Yan ang sekreto ng mga mayaman. Nagagamit nila yung power of leverage. Okay. Sa letter S po dito, no, empleyado at self-employed. Alam niyo po ba sa letter S dito, napabilang po dito yung mga highly professional individuals like yung mga doctors, yung mga attorneys, yung mga real estate brokers, yung mga high-paying professions, napabilang po sa letter S. Kahit po yung mga celebrity. Kaya nga po talagang tinatanggihan ko ang pag-aartista kasi nga 'di ba marami nag-rally pa nung nagsara yung isang malaking network, 'di ba? Kasi kahit malaki ka kumita, no work no pay ka pa rin eh. Kasi nga nakadepende lang sa yung income mo. Letter S, solo. Ibig sabihin, ikaw lang, kahit ikaw pa yung pinakamalakas kumita, pag nawala ka na sa sirkulasyon, 'di ba? Wala na, no work no pay pa din. Alam niyo po, naalala ko lang nung nasa Singapore ako, yung amin pong CEO siyempre sa mga corporate companies, no? I mean, corporate ladder, ang pinakamataas na rank at posisyon ay yung CEO. Pag CEO ka, ikaw na yung highest paid na position, di ba? Pero it doesn't mean na pag CEO ka, ikaw yung may-ari ng kumpanya. Usually, pag CEO, yan ay mga hired. Kumbaga, hired lang sila ng owner talaga ng company, no? Kasi katulad sa Singapore, yung CEO po namin, kasi sa panahon ngayon po, usong-uso yung tinatawag na merging and acquisition. Isang malaking company, kakainin niya yung mga maliliit na kumpanya. Okay? Merging and acquisition kung tawagin. So, yung company namin sa Singapore, kinain siya ng malaking kumpanya sa Dubai. Binili yung company namin sa Singapore. So natural, bago ng management, nagpalit ngayon ng management, nagpalit ng CEO. Imaginein mo, CEO na, nawalan pa ng trabaho. So there's no such thing as job security. Alright? Wala na pong job security. Kahit feeling mo, forever ka dyan, wala pong forever sa trabaho. Kaya nga may retirement eh. Tama? So, ibig sabihin, kaya nga dapat, ang pinaka-wise na move, ay habang nagtatrabaho ka, nagbi-build ka ng business mo. Kaya po ito pwede mong gawin on the side. Alright? So, ano naman tong B at I? Ito po yung you own a system. Meron kang people working with you. Alright? At meron pong napaka-proven system na nagja-generate ng income for you. Ngayon, ganito siya, no? What's the difference of the big-time business at the small-time business? Okay? Sabi po ng Forbes magazine, matuturing po na big time ang negosyo mo kung meron kang 500 people and above. 500 employees, sabi niya, or 500 people in your organization. Alright? So meaning, pag meron kang negosyo, ang tao mo mga nasa 10, 20, or 30, no? Hindi pa yan big time. Dapat daw 500 people and above. Good news po. Kasi si Mr. Robert Kiyosaki mismo ang nagre-recommend ng networking business. Dahil ito yung negosyo na big time yung negosyo, pero hindi big time yung capital. Okay? Na pwede kang magkaroon ng leverage. Ano yung leverage? Ito yung you can have 500 people and above in your organization, in your business. So, kaya maranasan mo, nakikita ka na kahit wala ka ng ginagawa kasi may leverage ka na. Okay? But don't get me wrong ha,
kailangan muna siyempre yung trabahuhin yung negosyo. Just like any other business na tinatrabaho siya muna, binibuild muna siya. Okay? Kaya pag may nag-i-invite sa inyo na, "Sali ka dito, wala kang gagawin, kikita ka." Naku po, yan na, ipatulfo niyo na yan. Sabay gano'n, eh. Hindi totoo yun, yung kikita daw walang gagawin. Ang totoong negosyo po ay tinatrabaho talaga. May kilala ka ba na nagtayo ng restaurant, nag-grand opening siya, tapos kinabukasan hindi niya na binuksan yung restaurant niya, tapos nag-e-expect ng kita? Oh, walang gano'n, 'di ba? Lahat ng negosyo ay wino-workout, tinatrabaho. Tama po ba? Oh, malinaw tayo do'n, ha? So, eto na po, sabi nga ni Heart Evangelista, "Success is having the right partner." Okay, totoong-totoo po ito. Bakit kamo? Okay, ganito siya, 'no? Halimbawa ikaw, para mas maintindihan niyo yung tinutukoy diyan na success is having the right partner. Halimbawa, si, Roan Jerwin. Halimbawa si Sir, lalaki ang picture dito, so lalaki 'to. Kasi may kilala akong Roan, babae. So dahil Roan Jerwin 'to, lalaki 'to, lalaki ang picture niya, eh. So halimbawa si Sir Jerwin, ayan, gustong-gusto niya makarating ng Baguio, okey? Alam niyo po ba yung Baguio? O yung binabaha po, 'pag may bagyo. Yung Baguio po sa norte, ha, yung may leon. Gustong-gusto niya makarating ng Baguio. Okey, nasa Cubao siya, 'di ba, nandiyan yung mga bus terminal, 'di ba? Ngayon, sumasakay po si Jerwin sa mga bus or sa bus papunta ng Batangas. Sa tingin niyo, saan siya makakapunta? Sa Baguio ba o sa Batangas? Puwede po kayong mag-type ng sagot, 'no? Ayan, puwede niyo po i-type yung sagot diyan. Saan po siya makakarating? Ang sinasakyan niyang bus biyahe ng Batangas, saan po siya makakarating? Puwede po kayong mag-type ng sagot para umusad ho tayo. Ayan, 'pag hindi kasi magta-type ng sagot hindi tayo aandar, eh. Okey, Batangas. Saan niya gusto pumunta? Sa Baguio, alright? Halimbawa na lang ganito, etong si Jerwin po, siya po yung sabihin natin pinakamabait na tao, pinakamatulungin, napakamadasaalin niya pa. Nasa kanya na po ang lahat, talented, ang galing, ang talino, et cetera, nasa kanya na lahat. Okey, nagdadasal, "Lord, sige na, please papuntahin mo ako sa Baguio." At nagpa-pray over pa siya, mga tropa niya, mga friends, "Tulungan niyo ako." Nagpa-pray over pa siya, "Pray over niyo ako, gustong-gusto ko makarating ng Baguio." Tama? Ngayon ganito, sumasakay pa rin siya sa bus papunta ng Batangas. Sa tingin niyo, saan siya makakarating? Sa Baguio po ba o sa Batangas? Anong sagot? Sige po, sagot ulit tayo para makausad tayo, ha? Sa Batangas pa rin. Never siyang makakarating ng Baguio. Bakit? Kasi may sumagot ng Baguio? Nag-magic ka, ha? Never siya makakarating ng Baguio kasi ang sinasakyan niya papunta ng Batangas. Tama po ba? Okey? So, ganito po ang ibig sabihin no'n. Bakit po napakaraming kababayan ho nating mga Pilipino all around the world, especially mga nag-o-OFW, 'no? Napakarami po nating mga kababayan masisipag, matiyatiyaga, magagaling, matatalino na sa atin ang lahat, 'di ba? Pero bakit napakarami pa rin sa atin na hindi umaasenso, hindi yumayaman? Bakit kamo? Parang parang kay Sir Jerwin, yung sinasakyan kasi ay ibang destinasyon, tama po ba? So, sa madaling sabi, bakit hindi pa rin yumayaman ang masang Pilipinong masisipag, matatalino, magagaling naman, dahil nga hindi pa tama yung kaniyang nasasakyang vehicle, kumbaga, 'no, papunta sa kaniyang tinatawag na dream destination, okey? So, good news po, I Am Worldwide is the right vehicle, okey? Siya po ang tamang sasakyan patungo sa iyong dream destination. Bakit kamo? Dahil marami ng nakarating sa gusto mong puntahan. Mayroon na ho tayong nasa 100 multi-millionaires ang company. Ibig sabihin, gusto mo ba maging milyonaryo? Siyempre naman. Marami nang nakarating diyan, okey? Na ito po ang sinasakyan, yung I Am Worldwide. Ito po yung right vehicle, and I believe you are the right person. So, kapagka ikaw ay nakasakay sa tamang opportunity, 'no, talagang you will become unstoppable and you will reach your dream destination. Tama? So, excited na ba tayo? Ayan po. So, ito po yung mga kasama natin sa I Am Worldwide, 'no. Ito yung mga partners po natin, 'no. Si Christian Hermoso Soto, Terence Romeo, Jesse Mendiola, Piolo Pascual, Heart Evangelista, Senator Manny, si Yorme Esco nandito, si Idol Raffy Tulfo nandito, Miss Liza, Bob and Clint Moffat nandito.
Kung yan ang mga kasama natin sa biyahe, ang sarap, 'di ba? Yan ang mga ka-partner natin, ang sarap, 'di ba? Talagang makakasiguro tayo po, maga-guarantee natin 'no, talagang, makakarating tayo sa ating dream destination. Sila kasi yung ka-partners natin, eh, ano po, sabi nga po, eh, kung gusto mong maging successful, makipag-partner ka sa successful din. Gusto mong yumaman, magpaturo ka, makipag-partner ka sa mga mayayaman. Gano'n lang siya kasimple ano. Nahihirapan lang kasi tayong yumaman o masenso kasi nga po ang ka-partner natin hindi naman mayaman o alam mo yung gano'n? So ito, marami pong awards ang IAM Worldwide. Hindi na natin isa-isahin yan 'no, multi-awarded po ang company locally and abroad at yung ating pong, mga products ay Super Brands Awardee po 'no. Ibig sabihin high quality po yung mga products po natin. At ito nga po yung, most generous na mga may-ari ng company. Sila po kasi ay nakaranas siyempre ng hirap din ng buhay na talaga pong nabigyan po ng chance na yumaman sa ganitong negosyo at to pay back the community, si, President Allen Marvin Eder at si Vice President Ika Lorinoy ay talaga pong nag-combine po sila ng kanila pong powers kumbaga, nag-vault in. Naitatag ho nila ang IAM Worldwide na may pinakamagandang compensation plan sa lahat ng network marketing companies sa buong industriya ng ng networking, ano po. So, kaya po nakapag-create ng history ang IAM Worldwide kasi ang first anniversary na 'to, BOA Arena na kaagad. Grabe, 'di ba? First anniversary, wala pa nakakagawa niyan. Pangalawang anniversary po, Araneta Coliseum at ang pangatlong anniversary po, live pa sa TV 'no, sa Itbulaga, the longest noontime show in the Philippines. Grabe 'no? Gano'n po kalupit ang IAM Worldwide, okay. So, ngayon po ay 4 years na, itong year po na 'to 'no. Pero ito, tingnan po natin yung mga ilan lamang sa mga top distributors po ng company 'no. In just 2 years po kasi na nag-exist yung IAM, meron na dito naka-achieve ng incentive po 'no, hindi po siya binayaran. Incentive po ito. 'Pag sinabing incentive, free lang siya 'no. Ferrari, saan ka nakakita ng ganyan? Ang Ferrari pinamimigay, 'di ba? May libreng mga travel at may cash pa. May 12 million cash ka na, may Ferrari ka pa. Si Mentor Precious Grace Capili 'no. Next, hindi lang isa, dalawa. May Ferrari din po siya. May 12 million cash din at nakapag-travel din ng libre sa iba't ibang sulok ng mundo. Eto pa, most inspiring story po, na gano'n din 'no, mayroon siyang Corvette na, ang alam ko may Corvette kasi dito yung anak ni Senator Manny Pacquiao, eh. Dito hindi mo na kailangang maging anak pa ni Senator Manny, mabibigyan ka rin ho ng libreng Corvette, sa IAM Worldwide, ayan, oh. Grabe naman 'to 'no. Sam, matanda na ako, eh. Puwede pa ba ako diyan, Sam? Wag ho kayong mag-alala. Ito po ay turning 70 years old this year, si Tita Cecilia Razon, ha. Siya po ay magse-70 na po this year. Pero tingnan niyo po, grabe. Top achiever pa ng company. Saan ka pa, ha? Ilang taon na ho ba kayo? Ito 70, 'di ba? Hmm. So, pag-usapan muna natin yung kalusugan natin, ha? Agree po ba tayo na ang health ay wealth? Sige nga po, pa-type ng number 1 diyan kung agree tayo. Health is wealth po, 'no? Ayan, kung agree tayo, ayan, pag-usapan natin, 'no? Ito po yung mga bagay na nakakasira ng kalusugan ho natin. Of course, number 1 stress na diyan. Ano ba ang stress? Ano ba sa Tagalog ang stress? Alam niyo ho ba? Ano ang Tagalog ng stress? Puwede niyo po paki-type diyan yung sagot kung sino nakakaalam ng Tagalog ng stress. Sige po. Ang Tagalog daw po, 'yon, ang galing ng sagot nito. Ang Tagalog daw ho ng stress ay capital U-T-A-N-G, utang. Tama, eh. 'Pag may utang ka nga naman, na-stress ka, 'di ba? Naduduling ka pa, eh, nabubulag ka pa, eh. Yung makakasalubong mo yung pinagkakautangan mo, yung parang wala kang nakikita, 'di ba? At nagiging super super talented ka pa kapagka may utang ka 'no. Talagang, kaya alam niyo po, kailangan makaalis tayo diyan. Okey? 'Pag makita mo ang boss mo na-stress na, makita mo ang asawa mo, naku ibang usapan na 'yun. 'Pag makita ang asawa na-stress, naku po. Unhealthy food, 'di ba, mga pollution, dami niyan. Ang dami pong mga bagay na nakakasira ng kalusugan ho natin, okey? Buti na lang talaga may I-am, sabi ni, Miss Jen Rodriguez. Ayan, oh. So sabi ho natin dito, ito po, so many people spend their health gaining wealth, trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho, para yung naipong pera kung may naipon man, naku po, gagamitin lang pampagamot. Nakakalungkot mang isipin, pero yun ho ang katotohanan. Ang dami na pala natin, 110 million na pala tayo dito. Kanina nasa 40 lang tayo, grabe, Congratulations po sa inyong lahat, sa ating lahat at, tayo po'y dumadami ng dumadami. Ayan 'no.
O sabi ho dito, okay, galaw-galaw ho, galaw-galaw, galaw-galaw ho dito sa Zoom, ho. Kasi po dito, mababasa ho natin dito. One person die of stroke every 9 minutes. Naku po, galaw-galaw. Kasi after 9 minutes, may stroke na naman. Naku po, galaw-galaw po. Magpakita po sa Zoom, ha? Yung mawawala po dito sa Zoom, alam na mangyayari. Ayun, grabe, 9 minutes lang, may stroke na naman. 276 Filipinos die of heart disease every day. Naku po, ngayong araw na to, 276 Filipino namatay sa sakit sa puso, ha? 9 people are diagnosed with cancer every hour. Nako, 61 people die of diabetes every day and 5 people die of respiratory disease every hour. Nako, kaya galaw-galaw tayo, ha? Yan po ay according kay Department of Health, World Health Organization at Philippine Cancer Association. Wala pa dyan yung COVID, di ba? Bago pa magka-COVID, ito na. Grabe, no? So, huwag kayong mag-alala, ay kayang-kayang labanan ho yan. Naku po, sisiw yan sa ating amazing na barley, no? So, sabi ba dito, no? Sabi po dito, bakit ba kailangan ng supplement ngayon? Bakit usong-uso ang mga supplement? Okay? Dahil nga po ganito, dahil yung mga nabanggit natin mga sakit, hindi na talaga siya kayang maiwasan. Ang kailangan na lang, labanan na lang siya. Hindi na maiwasan eh. Iwasan mo hangin, huwag ka huminga. Sige. Di ba? Hindi mo maiwasan talaga eh. Yung hangin, yung tubig, yung pollution, lahat. Wala ka na maiwasan dyan. Yan na yung buhay natin ngayon. Fast food, di ba? Hindi mo na rin maiwasan. Kaya nga, di ba, ang buhay natin, fast na rin. Okay, nakalagay dyan, no? These diseases can be preventable only if we get enough nutrition to keep our body healthy. Ibig sabihin, tamang nutrisyon lang pala talaga. Ano ho? Unfortunately, the food that we eat nowadays is not enough to supply the needs of our body. Okay? Kaya pala, kailangan mo talaga ng supplement para, maproteksyonan at mapagaling yung sarili niya. Okay? Disclaimer lang ho, hindi ho gamot ang ating amazing barley. Ano ho? Pero ito, sinasabi ko to, no? Na mas mabisa pa to sa gamot. Bakit ka mo? Kasi ang gamot may side effect, may overdose, nakakamatay. Ha? Alam niyo po ba, one of the causes ng death in America dahil din sa gamot na iniinom. Okay? Kasi nga ang mga gamot may overdosage, may side effect. Ay ito, hindi to gamot. Ay di wala siyang overdosage, wala siyang side effect. Organic po ito. Para ka lang kumain ng prutas at gulay. Ano ho? Okay? So, may pag-aaral ho naman sa ating amazing barley. No? Sabi po ni Dr. Hagiwara, isa pong Japanese doctor, scientist, pharmacology, sabi niya, barley is recognized by science as the most nutritious of all plant foods. Imagine nyo of all plant foods, siya daw po ang pinaka-nutritious, containing the broad spectrum of vitamins, minerals, essential vitamins, kompleto na, enzymes plus chlorophyll, lahat na. In Tagalog, nasa kanya na lahat. Ayan May research has shown that the green leaves of the embryonic barley plant contains the most prolific balanced supply of nutrients that exist on earth in a single source. Ibig sabihin, barley lang palang kailangan mo. Kasi yung iba, ang dami pang iniinom eh. Para sa high blood, para sa diabetes, para sa gout, para sa arthritis, para sa lahat na. Iba-iba. Para sa hindi mabuntis, para may colitis, may diabetes, lahat na may tis. Kung ano-ano mga ininom. Ito na po, barley lang ang sagot dyan. Di ba? Kasi ang ginagawa po ng barley, number one, yung immune system natin, talagang lalo pa niyang pinapalakas. Kasi nga, bakit ba nagkakasakit ang katawan ng tao? Dahil nga, yung immune system, di ba kahit po di ba yung ating COVID ngayon, pag mahina ang immune system mo, patay ka. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng COVID para manghina. Kung ang iyong immune system ay mahina, manghihina ka talaga. Mamamatay ang katawan mo pagka mahina ang immune system mo. So ito po, number one tinatrabaho po ng barley, pinapalakas niya talaga yung immunity ng katawan natin. Dinidetox niya pa tayo. Nililinis niya tayo po. Marami kasi sa atin, kain lang ng kain, walang pakialam kung kailan dudumi. Yung iba, every other day. Yung iba, once a week, walang pakialam. Natutuwa pa, hindi ako napupo ngayon. Ang saya-saya pa. Yung iba, every birthday lang nadumi. May kilala kayong ganon? Salamat, birthday ko, dudumi na naman ako. Every birthday lang dumudumi. Saan napupunta yung kinakain noon? Di ba? Naku po, alam niyo po ba, constipation, isa sa ugat ng sakit. Ayan, umiiyak na tuloy si Adnerb. Umiiyak sa katatawa yata. Wag niyo po, naku po, pag kailangan niyo pong ilabas yan, ilalabas niyo po. Kasi pag hindi niyo po tinawa yan, sa iba lalabas yan, ha? Kawawa naman yung katabi natin, kung may katabi tayo, mangangamoy, sabay ganun, no? At tutulungan niya pa tayo mag-alkaline ng body natin. Kasi ang katawang hindi alkaline po, halimbawa yung katawan mo acidic siya, no? Prone po yan sa mga sakit kapag ka-acidic po tayo.
So yan po ang pangunahing ginagawa ng barley sa katawan natin at nakakatulong pa 'to mag-weight loss, ano ho. Okay. So ganito 'no, ang Asian facts ng barley po 'no, nung unang panahon, hindi pa ginagawa ang lolo't lola natin, hindi pa tayo ginagawa ng nanay tatay natin, ay mayroon ng barley. Gano'n kalupit ang barley ho natin, na during the time of Abraham, nasa Bible ho yan, 37 times na mention. O, sample natin dito, sa Deuteronomy 8:7-9, "For the Lord God has bringing you into ano, sa good land, a land full of wheat and barley, milk and honey in which you will lack nothing." Oh, kasama pa yan sa himala ng Diyos. Tingnan mo, feeding of the 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Oh, di ba? Ganun po kalupit ang ating barley, ha? Kaya talaga yung iba, hindi natin maiaalis sa ibang mga talagang natulungan ho ng amazing barley ho natin. Ang tawag nila sa ating amazing barley, miracle barley na ho ang tawag nila. Oh, hindi naman natin talagang mapipilit na wag tawagin kasi yun ang naranasan ho nila eh. Di ba? So, ito po naman ang isa sa living proof natin, no? Si Miss Maritone Fernandez. Isa po siyang actress and cancer survivor. Sabi niya po kasi dito, nung 2001, na-diagnose po siya na meron siyang breast cancer at tinaningan na siya ng doktor. O ikaw ba namang taningan ka ng doktor, hindi ka matakot? So natakot siya siyempre, bata pa yung anak niya noon eh. So nag-research po siya. Ano ang pwede niyang inumin para ma-prolong yung lifespan niya po, no? At doon niya po natuklasan na meron palang barley na maganda sa may mga cancer. So sabi niya, ang dami palang barley, kahit sa ang bansa halos may barley, no? Saan ba matatagpuan pinakamagandang klase ng barley? Yun. Yun po na-research po niya na Australian barley po yung kanyang na-take, ano ho? So sabi niya po diyan, "Now I am on my 19th year of survival." Actually, hindi lang 19th year eh. 20 plus year na po siyang cancer-free. At sabi nga niya diyan, "Barley did not save my life. It gave me a new life. So I decided to take barley every day for the rest of my life." Alright? Ganun kalupit po ang barley. Wala po siyang ibang iniinom kundi barley lang po. Okay? Saan ba galing ang barley po natin? Ito po, panoorin ho natin to. I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. We are giving you the world's best, and this is why I've come all the way to Australia, to show that this is where it comes from. You can't get any better than this. It's more than I ever imagined it would be. It's cold. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. Water comes from Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from Murray River too. One of three factors also is this organic property was a dairy farm before we started growing our certified crops here. So it's full of nutrients, and also the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. When you get to the processing plant itself, the barley smell is so intoxicating. It smells so clean and so fresh, and you can really tell that it just got harvested. And if anything, it feels so healthy. It smells healthy. It takes up to 3 years to have the farm certified organic. That's going away from conventional farming practices that require nasty herbicides and pesticides. We're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organic. It's quite an intense process. A lot of people say that they have organic products, but actually what they don't understand is how stringent the tests are. They get spot checked. So at any given time, NASA can come over here and pick up barley from their fields, and if they don't pass, their license gets taken away, which means no pesticides, no chemicals, none of that stuff goes into this land. From the time it's grown, all the way up until packing the barley powder and shipping it to us in the Philippines, no chemicals ever touches it. Nutri-Green Australia is actually the only organic barley farm in the whole of Australia. And I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for Nutri-Green barley. IAM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at Nutri-Green, so you're guaranteed the best barley grass powders in the world.
Alright guys. So guaranteed na po tayo, no? Guaranteed tayo ha, na the best barley in the world. Sabi po nung barley farm owner sa Australia po, no? So doon po nanggagaling ang mga barley ho natin ha, hindi yan kung saan-saan nanggaling lang ha. The best source of barley in the whole world now is actually Australia po. So yan po si Miss Maritoni sa isa sa mga events po natin na talagang bakas sa itsura niya na talagang parang hindi naman nagka-cancer to, di ba? Kasi grabe po, ganun kalupit ang barley po natin. Kasama niya po nga yung kapatid ni Bong Revilla, nandyan ho yan. Ayan. Ayan. Kamukha ko rin yata, no? Yan po. So, ito po naman, meron din tayong tinatawag ho ditong Barley Queen ho ng Canada, no? Siya po ay family friend ho namin, si Ate Genevieve Capulso. Siya naman ho ay nagkaroon ng stage 4 naman. Mas matindi naman ho ito, stage 4. Kasi si Miss Maritoni, stage 2. Ito, stage 4. Ngayon, tinanong niya po yung doctor niya, yung kanyang oncologist, kung pwede niyang i-take yung barley. Kasi nga stage 4 na siya, eh, no? Awa ng Diyos ho, ay inaprubahan ng kanyang oncologist na, ay okay lang kasi organic lang naman yan. Parang gano'n, no? So, grabe po. Imagine mo, one of the biggest hospitals in Canada, inaprubahan na inumin ng isang nagki-chemotherapy yung ating amazing barley. Okay? So, ito po, meron siyang kwento dito eh. Andito yan. So, gusto niyo bang mapanood? Para po naman mas manamnam natin. Ito po. Hi, my name is Genevieve Capulso. I'm 41 years old. I've been here in Canada for 12 years now. Was diagnosed with stage 4 breast cancer, and that was 2019. You would imagine how I felt that time. It was 3 days before my 40th birthday, and I told to myself that the saying na life starts at 40 is not true at all, because I felt that time that my life will end at 40. But that incident didn't stop me for surviving, because I have an 8-year-old daughter who needs me, who needs my guidance. So I looked for ways on how to battle my disease, and that's where I found the testimony of Miss Maritoni Fernandez in YouTube. I really got the hopes for my future, because she had survived breast cancer, stage 2 breast cancer. So I thought I will look for this product, the amazing pure organic barley. And that's when I thought of our family friend, Mentor Rach Paloma and Mentor Sam Paloma. And so when I told my friend, Mentor Rach, about what happened to me, all of a sudden, without thinking, without asking money from me, she just sent boxes of barley to Canada. And so before my first chemo on July 23, 1 week before that, I was able already to drink the amazing barley. And so my first chemo came, but still, the feeling is really devastating. It's killing me inside and out. There are lots of side effects. I had mouth sore, I had muscle and joint pains, I had nail cracking and skin peeling, and lots of side effects that you wouldn't imagine. And so, but after that, in the second chemotherapy, it has been easier for me. Everything has been easier because the effect of the barley kicked off already. And that was the moment that my oncologist told me. Originally, it should have been 12 chemo sessions. But then because of the progress that I have felt that I had in my chemotherapy, she cut it down to just 8 chemo sessions. And so for the whole year of 2020, I just had my hormone therapy. It's way easier than the chemotherapy, because when you know, the chemotherapy has had the side effect of me losing my hair. When I lost my hair, it was really awful. My family didn't see me when I lost my hair, because I shaved my hair by myself, because I myself have been really, really shocked on my looks at that time. But of course, right now I'm really happy. I'm so thankful, and I'm really honored. And I would just like to pay it forward to all the people, to the company, to I Am Worldwide, what they had done to my life. Because right now, coming schooling this September, actually I had this another career that I'm looking forward to. But of course, I have decided already to make my business with I Am Worldwide full time. So you see, even if I am not completely cancer free right now, I am in the process of being cancer free already, because my oncologist already told me that I can have my surgery soon. So that's really a good news. There has been another stage 4 breast cancer patient in another province who's been told by her doctor that she doesn't need any surgery because she will die anyway. And for me, that's really that's really depressing to hear. Although my doctor told me previously before that I will not have
that there is no cure for breast cancer. But then right now she has stated another thing because she saw the progress in my condition, and I'm really glad, and I'm really blessed and thankful to God for bringing me these people from I Am Worldwide in this product who could really save many lives and who could cure really lots of sickness. So I'm really happy on where I am right now, and I'm doing this business right now because not only to earn money, our basic our basic purpose here in being in I'm Worldwide is actually to bring hope to those people. So all this prosperity in life that we are looking for, not only financially but also of course in terms of helping other people, because here in I'm Worldwide we are agents of hope. There's a saying in our company that you don't need to be great to start, you just needed to start to be great in whatever you are doing right now. I am Genevieve Capulso, and I am Worldwide. All right. That's Ate Genevieve, no? Very, very inspiring story. Kasi stage 4 na po yung kanyang cancer. Terminal case na po talaga. Terminal stage na, pero siya po ay nakasurvive. And ito naman po ay siya po ay breast cancer patient din po. I think stage 1 yata to si ate or stage 2. Pero siya po ngayon ay back to work na rin, no? Talagang siya po ay taga Sweden naman, si Ate Marquisa Barbon, na siya po ay natulungan din ho ng ating Amazing Barley. Ang maganda ho nun, siya din po ay kumikita na rin sa ating business kasi nga naman, very, very inspirational yung kanyang testimony po, no? And ito po naman yung ating mga ambassadors, of course, with Barley, no? Si Papa P, ayan, pati si Terence Romeo po, na kahit sa kanilang mga IG ay pinopost talaga nila yung pag-take ng ating Amazing Barley. Okay? So, ganyan po kaganda ang ating Amazing Barley, no? Magiging proud ka talaga dahil nga po buhay talaga ang binabago, no? At natutulungan ng ating Amazing Barley. At of course, yung kasama sa araw-araw na aksyon ni Idol Raffy Tulfo, ayan po, yung atin pong Amazing Barley, no? Ayan. So, kaya po lalo pang sumisikat ang ating Amazing Barley. Kahit pa, kumbaga sa ano maraming negosyo kasi talaga naapektuhan ngayon, no? Pero ang negosyong I Am Worldwide ay lalo pang nagbo-boom. Kasi nga naman ho ay natutulungan natin napakaraming Pilipino at iba't ibang mga lahi nga ho na malabanan nga ho yung problema sa kalusugan. Okay? At ito naman hong ito pong nasa right side, ito po yung panganay kong anak, 7 years old na po yan. At ito po yung bunso namin, 2 years old, na gustong-gusto rin po nila yung barley ho, no? Ang barley po kasi natin, from 0 to old age. Paano po nangyaring 0? Tapos to old age? Ibig sabihin po, ang barley po, kahit fetus pa lang, pwede na mag-barley. Ha? Paano nangyari yun? Fetus pa lang, nagba-barley na? Opo, pinapainom na po, fetus pa lang, nagba-barley na. Ay, kasi yung mommy po ang umiinom. O yung mommy umiinom. Kasi yung asawa ko po, before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy po, barley po ang iniinom. Wala po siyang ibang iniinom kundi barley lang. Pwede po ito, katulad yung bunso po namin na anak, ano? Yung Dutch Mill o kaya naman Yakult, yan. Pwede rin pong honey, haluan po, no? Para mas magustuhan nila yung lasa, ano ho. Ayan. And meron din naman tayo yung Choco Barley, syempre. Chocolate barley drink, no? So, again, it's really a supplement for the entire family na, yung ating Amazing Barley. Okay, yung paboritong kape ni Yorme, ayan, no? Sino daw po ang mas pogi dyan sa dalawa? Kayo na ang humusga. Sabay ganun eh. Ay, yung kape ni Yorme, ayan, no? Yung ating cafe mocha, cafe latte, tongkat ali, at yung ating yung glutathione coffee. Kasi ako, ang hilig ko sa tongkat ali coffee eh. Kaya siguro yun ang side effect sa akin, ha? Ayan, no? So, yan po. Minsan po, nakakatatlo hanggang 5. Grabe, no? Pero hindi po nagpapalpitate ang aking puso. Dahil lagi po akong in love. Hindi nagpapalpitate yung aking puso. Kahit napaparami na ang pag-inom ko ng kape. Kasi yung iba, di ba? Makadalawang baso lang ng kape, yari na, magpapalpitate ka na. Ito kasi po ay herbal coffee po ito, no? Mayroon po yung barley, alkaline din po ito. Ibig sabihin, kahit acidic ka, okay lang, magkape ka, no? Walang problema. Okay? At yung mga gusto magpaputi, ayan, no? Merong glutathione coffee, nakakape ka na, pumuputi ka pa, di ba? O, wag ka lang talagang bibilad sa araw. Baka balikan mo ko, sabi niyo po, puputi. Ay, nakabilad ka naman sa araw, paano ka puputi? At yung tongkat ali po ha, baka may mga misis ho dito, kaway-kaway sa mga misis na kinakalabit si Mister surrender na, first round pa lang, wala na, knockout na si Mister, ano ho. Painumin ho yan ng tongkat ali coffee, nako po.
kahit siguro mga 3 o 4 rounds, eh, talagang kayang-kaya pa ni mister, ha? Ayan, ha? Painumin ng tongkat ali, ha? Bago maganap ang labanan sa boxing ring. Tawa lang natin yan, tawa lang. O mga gusto magpapayat ho, yung wala ng oras magpapayat, eto po, inuman nyo lang ho ng Garcinia Cambodia. Ito po kasi natural po siyang fat buster, no? Talagang yung ating pong mga stubborn fats, eh, talaga pong kayang-kaya pong tulungan na tunawin na ho yan. Ayan, yan ang ginagawa ho ng Garcinia Cambodia. Kaya si Miss Jessie Menjola po, nagkaroon din siya ng testimony, 22 pounds yung nawala sa kanya sa pag-inom niya ng Garcinia Cambodia. So ito naman ho yung malupit dito na 50.2 pounds na nawala sa kanya, 60 days lang. Grabe, no? Ang malupit nun, may cash prize pa siya. 'Di ba? Nagpapayat ka na, may 50,000 ka pa. At ano po 'yan, no? Ang challenge kasi na to ay hindi ka mag-exercise, hindi ka magda-diet, basta't inumin mo lang yung Garcinia Cambodia. Maximum ng 3 sachets per day. Okay? So yun ang nangyari, no? Ang lupit. Ito naman mga gusto magpaganda, syempre may organic skincare po tayo diyan. Ano po? Ayan po yung ating mga body cream, facial cream at sabon. Okay? Mayroon din ho tayong ito. Ang isa sa pinaka, 'di ba? I think 2019 yata yun eh na nanalo si Miss Liza na the most beautiful faces or the most beautiful woman in the world. Parang gano'n, no? So, pero may paalala ho tayo. Mayroon po tayong disclaimer, no? Ito po ay nakakatulong magpabata, magpaputi. Ito pong ating acai berry with collagen de Bacopa Monnieri po. Nakakapagpatalino pa ito, no po? At syempre may barley din po yan. Pero, okay, wag na ho natin pangarapin maging kamukha natin si Liza. Ano ho? Kasi kung ano pong itsura, yun pa rin talaga. Papaputiin ka nga lang. Ayan, puputi tayo. Gaganda skin, babata, Kasi baka balikan nyo ako, ang dami ko nang nalaklak na acai berry, hindi ko pa nagiging kamukha si Liza. Ibang usapan na ho yun. Ang kailangan nyo ho doon ay surgery. Yun. Alright. So, yan po ang ating iniinom everyday. Okay? At ang itsura po, tinan nyo po ito. Yan po yung sa living room namin sa baba. Ito naman po yung aking home office dito sa second floor ng bahay namin. Na ito po makikita nyo, ang dami pa ring box dito. Kasi ganun ka-booming po ang ating negosyo, no? Ayan yung aming living room, mukha ng bodega, di ba? Ganyan kalakas po ang negosyo natin. Shipping natin po local and abroad, talagang ganun kalakas po, no? So usapan na natin opportunity. Napakaganda ng produkto, napakagandang negosyo din po 'yan, okay? So ito na. May 5 simple steps lang naman po dito. Una-una, bili ka lang ng products. Pag bili mo ng product, gamitin mo, ha? O tapos saka ka magkwento. Kasi ang hirap magkukuwento ka tapos hindi mo nata-try yung product. Oy, Mare, grabe ang ganda-ganda ng barley na 'to. Ano, nagkukuwento ka ng gano'n kaagad? Ang ganda-ganda, Mare, subukan mo 'to, subukan. Ang galing kasi nung speaker, 'di ba? Tapos pinasubukan mo sa kumare mo, nagtanong kumare mo, "Hindi nga, para kang naaano diyan, Totoo ba 'yan?" Basta totoo 'yan, maganda daw 'yan, maganda." Puro kasi daw, 'di ba? "Subukan mo na, maganda daw 'yan, effective daw 'yan." Anong sasabihin ng kumare mo? Nasubukan mo na ba 'yan?" "Hindi pa, eh." Ikaw muna, 'di ba? So, hindi magiging effective yung pagse-share mo. Dapat ikaw muna nakapag-try, 'di ba po? Para 'pag na-try mo kasi siya, naturally ise-share mo na siya, ano po? And then of course, you have to learn the business kung talagang gusto mong kumita ng malaki dito, no? So, gano'n lang po, 5 simple steps to earn. Bili ka ng product, gamitin mo, kwento ka, aralin mo yung negosyo, that's it. Gano'n kasimple lang po, no? Okay? So, ito po nga yung negosyong walang lugi. Bakit po? 100% kasi ng value ng pera mo, bumalik na sa'yo. Okay? So, hindi tayo, alam mo yun, hindi ka ipapatulfo dito na nagbigay ako ng pera, walang po kapalit, walang gano'n. Yun po yung mga scam talaga, no? Nagbibigay ka ng pera na ang kapalit ay pangakong yayaman daw, di ba? Yun talaga yun, iba yun, ha? So, ito po ay legit business. Sa legit business, may legit na products. Alright? So, ito po, lifetime discount po, 50% discount. So, ang laki po nun kagad, no? Lifetime membership benefits po na walang renewal po. Kasi may mga kumpanya, mayroon pa silang binabayarang membership fee tapos may renewal every year. Sa atin po walang ganon. Free online tracking account. Monitor mo ngayon ang negosyo mo online. Hindi ka na magbabayad sa mga IT niya na para gumawa ng online account mo. Dito mayroon po. Mayroon kumaga para siyang personal website, no? To monitor your business online. Free world-class training, mentorship, coaching. Ito po ang pinaka-importante sa lahat, yung training, mentorship. Kasi ito nga yung sinasabi ko kanina, no? Madaling yumaman kung may magtuturo sa iyo paano yumaman na mga mayayaman na, ng mga successful na. Yan po ay libre lang dito. Okay? Kaya mas mapapadali talaga ang pag-asenso mo dito kasi may magtuturo talaga sa iyo step by step, no? Paano ka maging milyonaryo sa ganitong business. Free marketing folder, flyers, brochures,
Tapos yung lifestyle incentive, ito nga po yung pagta-travel, car, house and lot, and condo. Prosperity program kasi ang dami nating ways of earning po dito. At pandemic-proof business po yung negosyo natin kasi online or home based lang po ito, no? Proven and tested na po yung sistema ng negosyo po natin. Alright? So, ito po yung mga packages po natin, no? In US dollar, that's 4,071 US dollar. So, in peso, it's 198,800. So, tingnan nyo na lang po yung kulay pula. Kasi pag titingnan mo yung kulay green, ang daming digits, di ba? Parang ang mahal. O, di ba mo yun ang tingnan mo? Yung dollar na lang. O, di ba? 4 digits lang. Oh. Ay, mas mura, 4 digits lang. Anyway, yan po kasi ang pinaka best seller din po natin, no? Kahit siya yung pinakamataas na package. By the way po, di ba nga, 100% ng binayadan mo, babalik na kagad sa'yo kasi bumili ka lang ng produkto eh. Kumbaga para kang bumili ng 6 months to 1 year supply ng products mo. So healthy ang buong pamilya, diba? Hindi ka magkakasakit kasi nga naman lumalaklak kayo ng barley ano. Pero subukan mo wag mag-take ng supplement ngayon, nako po. Maya-maya makikita kayo ng hospital dahil nga magkakasakit ka. Sa kaya kailangan natin ng supplement, no? Ang good news po, pag Jade package ka kasi, mayroon ka pang buy one take one voucher. Ay di ba nga 50% discount na? Ngayon, ang malapit po niyan pag Jade kasi, bukod sa yung 50% discount dahil ikaw ay naka-Jade, automatic po buy one take one mo makukuha yung product up to 100,000. Okay? So lumalabas, ang laki po ng natipid po ninyo. Okay? Kaya po siya po ang pinaka bestseller po natin. So meron din naman po tayong mas mababang package. Meron po tayong 112,000 yung platinum. Meron po tayong 44,800 yung gold package. Meron po tayong 16,800 yung silver package. Okay? So baka isipin mo, Sam, kasi pati yung kahit yung silver wala kasi ako eh. Naku po, kung ikaw po ay wala kahit pang silver, no? Ay naku po, mas kailangan nyo hong magnegosyo. Kasi nangangarap kang yumaman, yung 16,800 hindi mo magawa ng paraan. Alam niyo po ba, gulong pa lang ng kotse, kulang na yan. O, di ba? Paano pa yung pagyaman mo dyan? Kaya po, nagagawa natin ng paraan ha. Okay? Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano ho? So, gawa natin ng paraan. Kasi minsan, yung cellphone mo nga, mas mahal pa dyan sa 1680. O, yun pala, negosyo na pala yan. Minsan, pinang-date mo lang yan 1680. Di ba? Pinang-date mo lang minsan yan. O kaya, alam mo yun, isang gabi, dalawang gabi mo lang ginastos yan. So, ito po pala ay negosyo na yan, no? Sa ating pong business ng IAM. Alright, so paano kumikita? Retailing po, 50% discount po, di ba? So meron tayong 100% profit po. Paano po yun? Yung barley po natin, 1,000 po yung selling price. Dahil nga 50% discount, may 500 ka pong profit po dyan, no? At ganoon din po naman sa acai berry, 1,400 po yan. 700 po yung discount, kaya po 700 po yung profit. So, dyan pa lang po ang laki na ng kinikita. Imagine mo na lang, 1 box ka na lang per day, kahit yung barley na lang. So that is 500 per day. That's 15,000 extra income per month. No? Not bad. What if makakadalawang box ka every day? So that's 30,000 already. 30,000 per month extra income, di ba? Ang maganda po nun, yung barley po natin, bukod sa effective na sikat po yan. Sikat na sikat po yan. Okay? So ito na, may prosperity program po natin. Ito po yun. The more you share, the more you earn. Okay? Kukwento mo lang po ito. Nako, napaka-talented natin mga Pilipino, kwento dito, kwento dito. Alam mo, yung kwento ng kwento, kahit walang kwenta nagkukwento, di ba? Ganun tayo kagaling mga Pilipino. Kaya nga, chismoso daw tayo, di ba? Sa ibang bansa po, alam ko, naalala ko nung nasa Singapore ako, malalaman mo na kagad kung Pilipino, kung maingay yan. Yung mga nagalakpakan sa tawa, ano mo yung gano'n, yung magugulo, Pilipino. Pag maiingay, Pilipino kagad ang tingin, di ba? So tayo po kasi mga Pilipino, ganoon tayo ka masayahin, kumbaga pala kwento, alam mo 'yon, gamitin mo lang yung natural talent mo bilang Pinoy. Mare, grabe, naka-attend ako ng webinar nung I Am Worldwide. Ang ganda-ganda pala. Alam mo, ganyan, i-share mo lang yung excitement, yung kabaliw mo. Ang ganda-ganda. Tapos mga artista, yung grabe, mga big time artista yung partner nila. Andun si Idol Rafi, nandun si Yorme, nandun si Senator Manny. Tapos yung speaker nila, yung nawawalang kapatid ni Bong Revilla. Ang gwapo-gwapo. Sasali talaga. Alam mo, kwento mo lang yung kabaliwan mo. Kukwento mo lang. Tapos, edi, yung kaibigan mo, curious na, naku, Mari, ano nangyari sa'yo? Mukhang nababaliw ka dyan, di ba? Anong gagawin mo? I-invite mo lang sila. Mare, hindi ko kaya ma-explain yung pinasok kong negosyo sa iyo kasi kakas-join ko lang. Ano ka na lang, mag-join ka sa mga webinar kasi may regular webinar naman sila. I-send ko sa iyo yung link, mag-join ka. Naku, bahay lang naman hindi ka nalalabas ng bahay. Di ba? Send mo lang yung link sa kanya. Pag send niya ng link, nanonood lang din siya, nag-i-enjoy lang din siya, tumatawa lang din siya mag-isa para siyang baliw, di ba? Okay lang yan, mag-isa ka lang naman. Tapos ganito, yung friend mo na yan, nagustuhan niya po yung, halimbawa, kumuha po siya ng Jade package. Alright, tingnan niyo po ito Ikaw ba nagpaliwanag? Tama?
Ikaw ba nag-explain ng business? Eh, di ba nakikinig ka nga lang din, nakaupo ka lang din, baka nga nakahiga ka pa ngayon, di ba? Nag-i-enjoy ka lang din. Pero yung kumpanya natin, bibigyan ka ng 20,000 pesos. Saan ka nakakita ng gano'n, di ba? Nag-imbita ka lang. Kumita ka na ng 20,000 pesos. Eh, samantalang, di ba, kung saan-saan ka nag-iimbita, imbita ka dito, imbita ka doon, di ba? Eh, hindi ka naman kumikita. Di ba po? Ito, gano'n lang din gagawin mo. Halimbawa naman, platinum 9,000. Pag gold naman, 3,500. Pag silver, 1,500. Depende sa package po yan. Mas mataas sa package, mas mataas na referral commission. Di ba po? Yun ang kagandaan sa negosyo natin. Nag-iimbita ka lang. Eh, panay nga invite mo, di ba? Kumain ka sa isang magandang, halimbawa, doon sa bagong lugawan, dyan sa kanto ng bahay ninyo. Kumain ka. Na-curious tuloy yung mga tropa mo. Bakit? Kinentuhan mo eh. Brad, grabe, Mare, yung nakainan kong bagong lugawan dyan sa kanto, ang sarap ng lugaw, Mare. Yung itlog ng lugaw, kulay pula. Grabe. Siyempre, mako-curious nga naman yung mga tropa mo. Ha? Yung, paano yun? Ano yun? yung itlog doon sa lugaw, kulay pula. Mayroon man ganun. Eh di kakain sila, kakain. Matikman nga yan, matikman. Isang katutak ng mga tropa, dinala doon sa lugawan. Sinong kumita? Yung lugawan o ikaw? Di ba yung lugawan, hindi naman ikaw kumita doon, di ba? Pero ikaw ang nagdala ng customer. Nag-promote ka, nag-market ka. Ganun lang din dito. I-invite mo lang sila. Hindi naman ikaw magpapaliwanag eh. Di ba po? Pero ang laki ng potential income mo dito. Alright, so ito na. I-type nyo nga po dyan, number 5. Sa ating pong chat box, number 5. Yan yan, number 5. Kasi po dito, sa dami kong pinagsasabi, baka makalimutan nyo lahat syempre. Tandaan nyo lang to number 5, okay? Ito po yan. Sabi ng company, bigyan mo ako ng 5 referrals, okay? At bibigyan kita ng magandang bonus. Ito po ay para sa silver package. So dito po, 2 grupo lang po natin yan ilalagay. Nasa computer na po yan, no? Sa system po natin yan. Left at right lang po, no? One account lang naman po tayo dito. So ganyan po yan, 1515. So, yung pangatlong referral mo, ilalagay mo na kung saan man dyan, sa left o kaya sa right. So, mabibigyan mo na ng tao kaagad yung mga una mong na-invite dito. So, 1515 lang po yan. Ayun, 75 na kaagad dyan. Tingnan nyo. Tapos, may bonus ka pang 1,000, 1,000 o magkano, 2,000. Magkano na yan? 9,500 na po yan. Imagine mo, nag-invite ka na ng 5, may 9,500 ka na. Tapos, yung company, bigyan ka pa ng give me 5 bonus na 15,000 kasi nga nakalima ka. At yan po ay total niyan 24,500. Wala pong time frame at yan po ay unlimited. Ibig sabihin, kahit paulit-ulitin mo yan at walang time frame, di ba? Isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, walang problema kung kailan mo sa makompleto. Basta pag kompleto mo siya, automatic, meron kang ganyang bonus. Alright, punta naman tayo dito sa Just For You. Pakitype niya nga po dyan, number 4. Okay po, para matandaan nyo po lalo, no? Kasi 2 numero lang tatandaan mo dito sa negosyo na to eh. Tandaan mo yung number 4 at tandaan mo yung number 5. Okay? 4 daw, 4. Sige, magbigay tayo 4. Ayan po. 4 na gold, platinum, or jade. Ito po yan. Sa gold po, ayan po. Lapit. Grabe, di ba? Grabe daw. Yan si ate. Nababaliw si ate. 3,000, 3,000, 3,000, o 6,000. Mas matakas po yan kasi mas mataas yung package, kaya mas mataas ang commission. Ang bonus nyo po dito, dahil nakaapat kayo, 40,000. So, ang total po niya, 60,000. Yan po ay no time frame din at unlimited. Alright? So, ito naman po, next package natin, platinum, ito po, mas mataas din po ito, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 36,000 po yan. At 8,000, 8,000 naman po ang bonus nyo po dyan. So, 16,000 po yan. Yan po ay 52,000. At ang bonus nyo po dito na Just For You ay 100,000. Yan po ang total na ay 152,000. So, yan din po ay no time frame at unlimited. At ito po ang pinakamalupit dito, yung ating Jade package. Ito po yung 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 80,000 na po kagad yan. Tapos yan po, 10,000, 10,000, 20,000 na po yan. Tapos 100,000 na po ang total niya. Tapos bibigyan ka pa ng company. Grabe, 100,000 na. Tapos may bonus ka pang 200,000 pieces. Tako po, hindi mo na kailangan makipila pa dyan kay Kuya Will. Kuya Will, pengi pera, Kuya Will. Hindi mo na kailangan ng gano'n. Dito ka na sa IAM Worldwide. Magkano yan? 300,000 pesos po yan. Yan po ay hindi one time ha, hindi one time. Unlimited po kasi yan. Paulit-ulitin mo po yan, pwede. Ganun po ka-generous ang company natin ha. No time frame at unlimited. Sam, may pera kasi ako, 198,800. Sakto-sakto talaga dyan sa Jade na yan. Kaya lang nasa bangko kasi gusto ko nakasave lang talaga doon na lang siguro para sigurado. Ito po ha, tinan nyo. Kasi po ganito, no? Mayroon pong isang eksperto, sabi niya, do you know that if you are just saving your money in the bank, you are actually a loser? Ha? Paano nangyari yun? Nagsasave ako sa bangko tapos loser ako? Paano nangyari yun? Simple illustration. Naabutan niyo po ba na ako kasi naabutan ko po kasi nung elementary ako, yung malaking pandesal, kayo po ba kumakain ng pandesal? Yung malaking pandesal po,
nabibili ko pa siya ng 50 centavos. Naabutan ko pa yon nung nag-aaral ako. Eh ngayon ho, yung pandesal na maliit, 5 piso na. Bakit kaya gano'n? Ano nangyari, di ba? Kasi yung value po ng pera natin as time goes by, nadi-depreciate. Bumababa yung value. Sa madaling sabi, yung iyong pera ngayon, nasa bangko yan, 198. After 10 years or 20 years, hindi na yan 198. Ang baba na ng value niyan. So, lugi ka talaga. Kasi pinapatulog mo sa bangko, yung bangko lang kumikita sa pera mo. Tama? Might as well, ilagay mo yan dito, the best investment that you can ever make is investing on your health. Sa kalusugan mo. Okay? Ngayon, ang malapit niyan, mag-refer ka lang ng 4 na tao. Hanapin natin si ate na ano na. So mag-refer ka lang ng 4 na tao po, automatic, magkano? 300,000. Oh. Sabihin mo na lang, 1 taon bago mo na kompleto yung 4 na yan. No problem. Kasi walang time frame eh. Eh meron nga po dito, ang pinakamabilis 1 araw. Promise. May member kasi kami. 1 araw nag-just for you ng Jade. Oh, kayang-kaya kasi. Kasi pag nakita mo yung, ang importante kasi yung kapalit, hindi na may nilalabas eh. 'Di ba? O 198 mo ang kapalit naman, unlimited 300,000, saan ka pa? O pwedeng 1 araw, pwedeng 1 linggo, pwedeng 1 buwan, kahit 1 taon, o kahit kada taon 1 lang. O every birthday mo, pinagbibigyan ka ng tropa mo. O sige, sali na ako diyan sa I Am Worldwide Business mo. Sali ako, birthday mo naman eh. O di, okay, first year, meron kang 1 direct. O the following year, birthday mo ulit, 'di ba? Basta kumpletuhin mo yung 4 na birthday mo ha. Ha? Wag kang bibigay ha. Basta kumpletuhin mo yung 4 na birthday mo para maka-just for you ka. So sa 4 na birthday mo, not just for you ka. O just for you pa rin 'yon. 300,000 pa rin 'yon. Okay? Alright, so ito po naman yung atin pong comparison po sa iba po nating nag-i-exist na company. Kasi dito po, pag naka-4 ka, may 300,000. Kasi ibang kumpanya kasi, pag naka-4 ka, 40 to 64,000 lang. May flash out pa yon. Ano yung flash out? Yung nawawala yung point. Dito hindi po. Hindi na zero yung points mo dito. Alright, so kaya po tayo tinawag na champion of compensation kasi mas malaki po ang magiging income mo at yung mga bonuses dito sa I Am Worldwide. Plus, mayroon pang libreng kotse. Ayan, abangan nyo po next month yung sa amin naman. Naka-achieve na ho kami dito ng, so next month po ilalabas yung aming libreng kotse sa I Am Worldwide. Ayan. Kasi ang sarap po niyan, hahatawin mo lang, gagawin mo lang yung negosyo, tapos yung company, alam mo yun, lahat ng pangarap mo pwede niya sa ibigay ng libre. Okay? So ayan po. Tapos ngayon, no, naabutan nyo pa yung, halimbawa, sumali ka ngayon, abot ka pa kasi hanggang May 15 pa to eh. Para magkaroon ka ng iWatch, iPhone, iPad, iPhone, at tapos MacBook Pro. Ayan po, no? Kasi sa team po namin last year, yan, mayroon po sa amin nakakuha ng iWatch, may iPad, kami naman po MacBook Pro. Yung gamit ko po ngayon MacBook Pro, yan po ay free na ng company. O, di ba ang sarap? Free na siya ng company, MacBook Pro. O, diba? O, ang maganda po niyan, eto po, ngayon po mismo, okay, dahil meron ulit incentive, March 16 to May 15, March 16 to April 19 pa lang po, hit na po namin, sobra-sobra pa. Tingnan niyo po, hit na po namin kasi ang requirement lang po diyan 25,000 points, kumbaga, ano po. So kami po ay 28 sa left, 29 sa right, no? So, may pangalawa kayong MacBook Pro free. Di ba ang sarap, di ba? Dalawa na yung MacBook Pro namin, libre lang. Tapos po, mararanasan niyo po dito kasi sa Singapore nung nagtatrabaho po ako, ang sahod ko po sa peso nasa 80,000. Sa peso po, no? Pag kinonvert mo na yung dollar na sweldo ko sa Singapore. Yung sahod ko dati sa Singapore na 1 buwan, dito sa negosyohong ito, pwede nang kitain ng 4 na araw lang. Passive income pa siya. Ano ibig sabihin ng passive income? Wala po akong personal production. Ano po yun? Ito po, wala akong direct referral, wala akong give me 5, wala akong just for you. Pero mayroon akong 85,150. Di ba? Sinong gusto po niyan? Ha? Hindi ko po yan pinagyayabang. Yan po ay talaga, sinishare lang po natin kasi yan po ay talagang nangyayari sa I Am Worldwide. Actually, maliit pa yan eh, kumpara sa ibang mga nasa I Am, no? Na talaga ang lalaki pa. So sa team po namin, ito po naman yun ang mga naging elite executive po ng team from different places, from different countries po yan, from different races. And po, meron mga taga Sweden, may taga Singapore, taga Canada, taga Cyprus, Philippines. Yan po, no? Yung mga kumita na po dito ng 200,000 pataas ng mga Sapphire Elite Executive po ng team namin. At ito nga po yung mga extraordinary income, no? Grabe, habang may pandemic, may nagmi-million-million dito sa company, no? Ayan po, mga ganyang income, 200.
Kaya mas malupit talaga 'to, 874, 'di ba? Yung akin kanina patikim lang 'yun, eh, yung 85,000 ko patikim lang 'yun. Eto 3 weeks, 874,000, grabe naman 'yan, 'no? Ito yung matindi talaga, ito po yung top 1 po natin, 'no? November 10 to November 16, walang referral, walang give me 5, walang just for you. Leverage income, passive income, 979,000. Grabe, meron ka pang libreng Ferrari at meron ka pang house and lot na may swimming pool. Grabe, no? Alam niyo po, lahat po ng yan ay ang worldwide lang po ang sagot. Gano'n kalupit, di ba? Ano pa? So sa team naman ho namin, last January, 2.3 million sales. Last February, 5.5 million sales. So ibig sabihin lang po, napakarami pong sumasali sa ating negosyo. Hindi lamang po sa team namin, kundi sa lahat po ng mga team. No? Ibig sabihin po, ngayon po kayo na-invite na po. Ngayon kayo sumali dapat. Huwag niyong papalampasin. So ito po naman, yung mentor Rochi sa Cyprus. Imagine niyo po, isa po siyang domestic helper, no? Pero may kita na siyang extra income niya, 67,000. Ito naman si mentor Amy sa Canada, siya naman po 107,000, extra income. Ito naman po yung Barley Queen natin kanina, no, from Canada, si Mentor Genevieve. 375,000, 2 months income, di ba? Saan ka pa, no? Ito naman, from 4,000, naging 400,000. Okay? Kasi po, siya ay busy-busy tao. Dalawa po trabaho niya sa Sweden, si Ate Gloria Erickson. Imagine mo, may trabaho ng isa, pagkatapos may trabaho pa ulit. Talagang gano'n, no? Pero ito po, dahil nga sa tulong ng team, kasi nga po, it's a teamwork business. Yung team tutulong sa iyo, no? Ayan, no? Kumita ng ganyan. Ito naman po, 250,500, couple income nila. Ano lang din, extra income lang, di ba? Ito naman po, dati siyang walang oras daw sa anak niya kasi busy sa trabaho. Ngayon po, nag-for good na. Nag-for good, ibig sabihin, nag full-time na. Pero nasa Sweden pa rin siya, si Mentor Mitch, no? Pero yan po, 26,000 per week. Grabe, no? Ayan, so ito naman po yung mga nag-just for you sa atin ng Jade at hindi pa to updated kasi marami pa sa ating nadagdag na mga nag-just for you ng Jade sa atin po, no? Yung nakaapat lang may 300,000 na. Ayan, tapos ito po yung family friend po namin, best friend po ng wife ko to. Kumita na rin po siya ng 1 million sa business po natin. Okay, at ito nga po yung sa amin, 1.1 million, tapos yan po. At para po sa lahat ito, no? For everyone po ito. Kaya, again, sabi ko nga kanina, para sa ito. Sa Jeremiah 20:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So maniwala ka ha, plano ng Diyos na payamanin ka. Depende kung maniwala ka din. Kasi kung ikaw wala ka ng paniniwala na aasenso ka, wala tayong magawa niyan. Kahit ang Diyos wala magawa sa'yo. Ganon kalupit, di ba? Ganon tayo na respeto ng Diyos. Kasi pwede tayo injustice na, pwede tayong payamanin lahat ng Diyos eh. Pero bakit hindi niya ginagawa? Kasi nirespeto niya yung choice natin. Ibig sabihin, kung ano po yung sitwasyon mo ngayon, that's your choice. Kung ikaw daw po ay umaasenso, choice mo yan. Kung ikaw daw po ay naghihirap pa din, choice mo yan. So ngayon po, binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng Diyos na talagang umasenso tayo sa pamagitan ng negosyong napakaganda. Okay? Sabi nga po ni Richard Branson, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Tama naman. Huwag na mag-analyze, baka maparalyze ka ha. Kasi too much analysis, maparalyze ka ba? Yung isip ka ng isip. Sige, pag-isipan ko, nako, marami akong kaibigan ganun. Nung una ko silang kinausap, pag-iisipan, hanggang ngayon, pinag-iisipan pa rin, ilang taon na. Tinatanong ko, friend, kamusta naman yung pag-iisip mo? Kumikita na ba? Alam mo yun? Kasi walang kumikita sa pag-iisip-isip lang, kailangan gawa ng action ho. Ano po? Sabi nga ho natin dito, when you're online and you're not earning, you are missing the big opportunity in today's world. Total naman, ikaw laging online. So might as well ay kumita ka sa pag-online mo, ha? Okay? So, yan naman po, may support naman po tayo sa team natin. Meron po tayong YouTube channel po natin, Dream Team Worldwide. You can search it on and you can subscribe and don't forget to click the bell icon para po naging updated kayo sa lahat ng mga uploads po namin sa aming YouTube channel. Nandiyan po lahat, pati po yung mga videos ko lahat, nandiyan din po. Ayan, no? So, tapos ito po, may sarili din po tayong Dream Team na page and group, no po? So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo and to God be all the glory. This is truly Mentor Sam Palomay and I'm worldwide. And bago po tayo matapos, ito po naman, isi-share ko po sa inyo. Of course, papakilala ko sa inyo ha. Ang isa sa hinahangaan po sa I Am Worldwide to. Ready na ba kayo? Ang closing share po natin. Nandito na. Ha? Isa po ay isa sa mga kasamahan ko dati itong dancer eh. Kasi ito ay halimaw sa sayawan. Hindi lang sa sayawan, kundi sa Inglisan. Kasi taga call center po ito dati eh. So talagang
Mano-nosebleed ka dito, ha? So, dati po siyang, yun nga, nasa call center, na-discover yung ganitong negosyo na nakapagpayaman po sa kanya. Ano po? Siya po ay member ng Millionaire Circle. Napakalaki na rin po ng kanyang team worldwide. Naku po. At Emerald din po siya, no? Alam niyo na po, pag Emerald Elite Executive, 600,000 ang nag-aabang na income dyan every week, di ba? So, ready ka na ba? Pa-chat nga po dyan that you are ready po para makinig sa ating malupit na sharer po. Sige po, I am ready. Yan, sige po. No? Hindi ko na papatagalin, no? Without further ado, pwede mo ba nating i-virtual clap? Ito po, yan ang virtual clap. Yan. Virtual clap natin, di ba? Yan po. Okay, ready ka na ba talaga, ano? Ready na, ha? So, tatawagin ko na po. Isa po sa iniidolo po sa I Am Worldwide, no? Mga lodi natin yan. Sa multi-talented po ito, sa sayawan, sa kantaan, lahat na eh. Ang lupit nitong tao na to. Oh, talaga pong kung pinakinggan niyo ako, mas papakinggan niyo po ito. Okay? So, nag-virtual clap na ba tayo? Ayan po. Sige, virtual clap. Okay, milyon palakpak. Okay? Millionaire maker po itong tao na to, ha. Hindi lang basta millionaire circle, millionaire maker po ito. Ang laki po ng team po na to. Emerald ho ito, no? The founder of Team Dauntless. Ang ganda ng Team Dauntless. So, ito na. Milyon palakpak para kay Mentor JC. Yeah. Alright! Hands up, you can beat the clock. You can move a mountain. You can break Sasayaw. rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go May pa-sample, no? May pa-sample si Mentor Sam, no? Ayan, maraming salamat po. Ayan, palakpakan naman natin si Mentor Sam. Napakagaling mag-explain, no? Napaka-clear. Kanina pinapakinggan ko, parang bago lang ako, no? Gusto ko ulit mag-join. Kaya lang hindi na pwede, no? Kaya mag-share na lang po ako sa inyo ng aking journey dito sa I Am Worldwide at kung paano po nabago ni I Am Worldwide yung buhay ko. Maraming salamat po, Mentor Sam, for that wonderful business presentation. Ngayon po, bakit po ako nasa harap ninyo? Ayan, isa po kasi ako sa mga patunay na yung business na diniscuss sa inyo ni Mentor Sam ay talagang nakakapagpabago ng buhay. Ayan, walang halong drama, walang halong kakornihan, walang halong kachisihan, no? Nabago po talaga yung buhay ko. Kasi si Mentor JC po, or ako po, no, ay pinanganak na mahirap, no? Hindi ko po afford bumili ng mga luxurious na things, no, yung mga bagay na hindi mo na ine-expect na pwede mong makuha. Naku, kinalimutan ko na po yun. Ito po, no, share ko po sa inyo yung aking story. Ayan, wait lang. Share ko yung aking screen. Okay, kaway-kaway po sa mga sa mga invites dito sa mga hindi pa members. Ayan. Hello po. Naku, ano pong gusto ninyo? Sabi ni Sabi ni Brian, gwapo. Salamat po. Ayan. Hello po, no? Ayan, share tayo ng screen. My name is JC Yap. Ayan po yung name ko, pero hindi yan yung totoo kong pangalan. Sabi ko nga, pinanganak tayong mahirap, no? Nag-aral sa Polytechnic University of the Philippines, muntik nang hindi makagraduate, pero nag-working student para mapagtapos yung sarili. Ayan, hanggang sa makagraduate, pumasok agad tayo sa call center. Nabanggit na Mentor Sam, no, na magaling mag-English, siguro matagal yun before. Siguro, no, kinalawang na tayo ngayon kasi 4 years na siguro wala akong trabaho or 5 years na akong nagpo-full time sa ganitong industriya sa I Am Worldwide. No, ang fino-focus ko na lang is itong business. No, dati nag-work ako for how many years? 9 years ako nagtrabaho, wala akong naipon. So baka kayo din, nagtataka kayo, ang tagal-tagal na nating nagtatrabaho, bakit wala pa ring ipon? No, bakit walang maipundar? Bakit paulit-ulit, no? Yung cycle, utang, sweldo, bayad, utang, sweldo, bayad, yung ganon. Kasi naranasan ko po. Okay? Sa pamilya namin, 3 kami magkakapatid, ako yung bunso, yung kuya ko, yung ate ko, they already have their families na. So may responsibilities na po sila. Tapos, while working, habang nagtatrabaho po ako,
naka-receive ako ng bad news. Ayan. Siyempre, wala namang may gusto ng bad news, di ba? So, naka-receive ako ng bad news na yung father ko daw hindi na uuwi sa amin. Kasi nahuli siya ng mother ko. Di ba? Mga pang teleseryeng mga scenario, di ba? Di ba? Tumawag yung ate ko, hindi na uuwi si Papa. Sabi ko, bakit? Nasa office ako noon, madaling araw. Kasi nakita daw siya ng kapitbahay na may kasamang bata, nakasama si ganito, mga ganun na. No? So parang, nagsanga-sanga na yung storya hanggang sa na-confirm ni Mama. Tapos hindi na nga umuwi si Papa. Biglaan, walang closure. Di ba? Walang closure. Yung iba, pag iniiwan ng ng mga mahal sa buhay, may pamana, 'di ba? Ako, nung iniwan kami ng father ko, may pamana rin. 'Di ba? Ang lakas makayaman ng pamana, 'di ba? Okay. Pero yung pamanang na-receive po namin, lalo na ako, is utang. Grabe, no? Pinamanahan ka ng utang ng tatay mo. Yung mga kailangan mong bayaran, lalo na sa bahay, kasi biglaan yung pag-alis niya eh. So wala talaga po, hindi kami prepared. Nanay ko wala namang trabaho, taga Bicol. Tapos high school graduate, no? So wala siyang work. Bilang bunso at ako yung walang ibang responsibilities, ako po yung umako ng responsibility ng tatay ko. Okay. Kasi ayoko namang pagtrabahuhin yung nanay ko na. Feeling ko naman kung nasa kalagayan nyo ko, ganun din gagawin nyo, no? Huwag ka na magtrabaho, ako na. Bahala. Di ba? Ayan. Nung inako ko na siya, no? Nung una, sige, adjust, pero na-realize ko po na yung sweldo ko sa pagko-call center, hindi po sapat. Kahit supervisor na ako. Siguro kung ako lang, walang ibang babayaran, kaya siguro yung sweldo ko sa call center. Pero, dahil nga meron akong panibagong responsibilities, hindi ko na siya napagkakasya. Nadadagdagan palalo yung utang. Sabi ko, walang nangyayari. Bakit ganun? For how many years ganun po yung nangyari sa akin? And supervisor po ako, mataas yung posisyon ko, no? Ito yung buhay call center ko dati, o di ba, ang payat. Halatang stress. Ngayon kasi ang taba. 'Di ba? Yung mga ganyan, no, talagang sa gabi puyat, sobrang stressful kasi hindi lang ako yung iniisip ko diyan kasi I'm handling a team. So bawal may absent, kailangan mag-perform, kailangan ma-hit yung quota. 'Di ba bilang ikaw yung leader, mas stress ka talaga. No, kaya sa sobrang stress, naging kulay blue po ako. Ayan po. Joke lang. Siyempre joke lang yan. Di ba? Ayan. So, na-enjoy ko naman yung buhay na yan. Pero again, na-stress ako dun sa part ng marami akong babayaran at hindi ako nakakaipon at walang nangyayari sa buhay ko. So, ang ginawa ko po, naghanap ako ng extra pagkakakitaan pero hindi pa agad business. Kasi wala po akong idea sa pagbibusiness. So kaway-kaway sa mga hindi pa members na walang idea sa paano gawin ang business or paano mag-business. Kasi kagaya ko po, wala po akong idea sa pagbibusiness. Okay? Naghanap ako ng extra pagkakakitaan dahil kailangan ko lang po talaga. Hindi dahil gusto ko, kailangan ko lang talaga. Ayoko kasing mabaon palalo sa utang. 'Di ba? Pero wala akong alam gawin. Kasi pagka-graduate ko, call center agad eh. Di ba? Kaya ang ginawa ko po, ayan, ginamit ko po yung katawan ko para pagkakitaan. Sino pong bibili ng katawan ko? Hindi, joke lang po, no? Diba? Ayan. Ang ginawa ko po, literal, biniyayaan kasi tayo ni Lord ng konting talento sa pagsasayaw, nabanggit nga ni Mentor Sam, no? So nag-audition po tayo sa isang dance group. Ayan, ito po yung grupo na sinalihan ko before. Ayan. Kung makikita nyo po, no, hindi kami konti, no? Meron grupo talaga siya at biniyayaan po kami ng manager na maraming connection sa show business. Lakas maka-artista, no? Pero dinadaanan lang po ako ng camera, no? Ayan, marami na rin tayong na-meet ng mga artista. Ayan, like kung kilala nyo po si Chris Bernal.
Okay, Jericho Rosales, yan, ilan sa mga artistang na-meet natin. Karamihan po or kadalasan, sumasayaw tayo sa Itbulaga, minsan sa TV5 or sa ABS, depende po sa show na meron. Pag wala naman sa TV, outside, no, Metro Manila, nakakaabot ako ng Baguio, Pangasinan, Zambales para lang sumayaw. No, pero at the end of the day po, kahit mahal na mahal ko yung pagsasayaw, hindi ko na fulfill yung purpose ko. Again, bakit po naghanap ng extrang pagkakakitaan si JC Yap? Kasi kailangan ng pambayad sa mga bayarin, di ba? Pero hindi po sapat yung kinikita sa pagda-dancer. Imagine niyo po, no, ilan kami, tapos 15,000 kunwari yung talent fee namin, 15 to 20,000. Paghahatian po namin yon plus yung cut pa ng manager. So hindi rin po talaga makakaipon. Pero imagine niyo sobrang hirap kasi gabi call center, sa umaga nagda-dancer. So sobrang hirap po, napagod yung katawan ko. Kahit gaano po kagusto ng utak ko at ng puso ko na gawin yung dalawang trabaho na yan, yung katawan ko yung bumibigay kasi kulang na kulang po ako sa tulog. Ang sobrang baba ng immune system ko dyan. Lagi ako may sipon, yung ganon. Dahil po sa unhealthy na yung lifestyle. So sabi ko, hindi ko kaya ng ganitong trabaho na dalawa. Kahit nasa Pilipinas, no, akala mo nasa abroad. Naghanap ako ng extra pagkakitaan ulit. No? At doon ko na po nakilala si IM Worldwide. Through Mentor Stephen and Mentor Catherine Policarpio, nakasama ko din sa call center. Office mates po kami. Sila po yung nag-introduce sa akin, ginawa ko muna to part-time. So sa mga may trabaho po dyan, kung iniisip nyo hindi nyo kayang gawin to kasi may ginagawa kayo o may trabaho kayo, hindi po totoo yun. Kasi ako po, ginawa ko siya part-time nung nagsisimula ako. At dumating po sa point na mas malaki na yung kinikita ko dito kaysa sa pagtatrabaho ko sa call center at pagda-dancer ko. So natapatan niya yung dalawang trabaho ko. Kaya ang ginawa ko po, nag-resign ako sa call center at tinigil ko na po yung pagsasayaw, nag-focus po ako sa IM Worldwide. At nung nag-focus po ako sa IM Worldwide, dito na po talaga nabago yung buhay ko. Marami po akong na-experience kay IM Worldwide na never kong na-experience nung ako'y nagtatrabaho pa, kahit nag-aaral pa. No? Unang-una na dyan yung pag-travel. Gusto ko mag-travel. No? Pero hirap ako mag-travel kapag ang pinag-uusapan na ay pera. Kasi para sa akin po, gasto siya. Instead na ipang-gastos ko yung pang-travel ko, o sa pang-travel ko, ipunin ko na lang para may pambayad ako ng utang. 'Di ba? Ganun po yung naging mindset ko. Kaya hindi po ako nakaka-travel, never po ako nakalabas ng bansa, no, never ako nakabili ng mga luxurious na mga bagay, sasakyan, no? Nako, gastos po yan lahat sa akin. Pero pagdating kay IM Worldwide, no, ito po yung ilan sa mga na-achieve natin kay IM Worldwide. Imagine hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3 travel incentives na po yung na-hit natin. At pag na-hit mo yung incentive na yan, libre po yan lahat. Pocket money na lang yung dadalhin mo kung gusto mo mag-shopping. Di ba? And nabanggit po nung napakagaling nating speaker, Emerald Elite Executive. Parehas po kami, no, na we can earn up to 600,000 per week. Saan po kayo makakahanap ng trabaho na pwede kang kumita ng 600,000 per week? Di ba? Dito lang po yun kay IM Worldwide. Kaya na-amaze ako na parang pwede pala. May ganito palang opportunity. Dati kasi ang alam ko lang kailangan ko magtrabaho para kumita. Meron palang ganitong opportunity na hindi ko alam dati. Nung pinasok ko na po siya at trinabaho ko, imagine in just 3.5 years, more than 3 million po yung kinita natin kay IM Worldwide. Grabe, no? Wala po akong ibang trabaho, wala po akong ibang pinagkakakitaan. IM Worldwide lang po. Tapos sasakyan. Grabe. Ito isa sa mga hindi ko ma-imagine dati. Magkaroon ng sariling sasakyan. Okay. Yan po yung nasa gitna, yung Tucson. First car ko po kay IM Worldwide. Binili ko po yan. No? Binili ko po yan kay IM Worldwide. Hindi po yan incentive ni IM Worldwide. Pero,
wala po akong trabaho. So, ibig sabihin, lahat ng kinikita ko kay IM Worldwide or lahat ng pinambabayad ko dyan sa sasakyan na yan, galing kay IM Worldwide. Kahit po mag-research kayo, walang ibang pinagkakakitaan si JC Yap, kundi IM Worldwide lang. At nababayaran po natin. Ang maganda pa po nun, kahit may sasakyan ka na, pwede ka pa pong makahit ng mga incentives. Ito po, first car incentive natin, yung Montero Sport down payment. Kinash po natin yan kasi naging practical ako nung time na yon. No, anuhin ko ng dalawang sasakyan. Ang ginawa ko po, yung cash na kinuha ko, pinangbayad ko sa mga utang ko. And I can finally say na ngayon, debt-free po tayo. Ang sarap, no? Kasi alam ko lahat tayo Lahat tayo may experience sa utang. Yung iba dito may utang pa din, di ba? And ako po, hindi po ako exempted. Nagkautang din po ako. Ang laki nga ng utang namin Di ba? Pero dito kay IM Worldwide, unti-unti na bayaran hanggang sa nawala na yung utang. Debt-free na po tayo. At nakakapag-save na tayo ngayon. Di ba? At hindi pa po siya natatapos. May isa pa po akong na-hit na car incentive kay IM Worldwide. Grabe si IM Worldwide, no? Pa-incentive ng pa-incentive. Tapos ikaw hit ka lang ng hit. Di ba? Na-hit po natin yan, Honda City. Fully paid na po yan. Binigay po ni IM Worldwide yung down payment. Yan po yung pangalan ko, JC Yap, John Cesar Yap from IM Worldwide. At binigay po ni IM Worldwide yung cheque for 12 months na amortization, which is 58,985. Nasa akin po yan lahat, no? Every 21st of the month, dinideposit lang ng dinideposit. So technically, bayad na talaga ni IM Worldwide. Kompleto po yan talaga. Grabe, no? At ito po yung maganda dyan. Kapag naging part ka ni IM Worldwide at nag-hit ka ng incentive, yung mga bagay na yan, yung travel, yung sasakyan, bonus na lang po yan. Kasi sa napakagandang marketing plan, no, kumita ka na pag nag-hit ka ng incentive. Imagine ako po, no, nakahit ako ng bagong sasakyan, nakahit ako ng brand new car incentive, pero kumita, ito na po yun sasakyan natin, no, pero kumita pa po ako ng more than 500,000 in 4 months. From September 2020 to December 2020, 532,535 ang total na income po natin. 4 months lang, bare months. Diba? Pandemya, walang trabaho, nasa bahay lang. Kumita ng more than 500,000 plus may bagong sasakyan. Kaya na-amaze po talaga ako Noong una hindi ako naniniwala. I will be very honest with you. Skeptic po ako. Tanong niyo po sa mga mentors ko. No, naku, isa po ako sa mga negative sa ganitong industriya. Pero nung na-experience ko, hindi lang pala siya kuro-kuro or haka-haka. Hindi lang pala siya kwento. Totoo pala siya kasi na-experience ko mismo. At isa po sa mga fulfillment ko dito is hindi lang po ako yung kumikita. Baka kasi isipin nyo, naku, hindi na ako sasali dyan, JC, kasi kayo na lang yung mga kumikita dyan, yung mga nauna na lang. Naku, hindi po totoo yan. Kasi marami po akong mga members dito na kumikita kahit bago. Ito po yung ilan sa kanila. Grabe, no? All walks of life po yan. May part-timer, may mga probinsyano, may mga probinsyana, may taga Cagayan, Pangasinan, Pampanga, diba? Meron pang taga Mindanao, iba-ibang Batangas, diba? May mga power couple, may mga taga-ibang bansa, may taga-Canada, may taga-US, diba? May taga-KSA or Saudi, diba? May part-timer, may nurse, ayan, may mga bata. Lahat po yan, kumikita na sila. No? Ito pa, idagdag pa natin tong mga to. Pag Sapphire po, pwede kang kumita up to 200,000 pesos per week. Pag Ruby, 400,000 pesos per week. Pag Emerald, 600,000 pesos per week. Ito po isa sa mga patunay na wala sa nauna or nahuli. Pag sumali ka dito, pwede kang kumita ng malaki. Why? Ito pong si Maribel Eliazar, no? Nauna po ako dyan. Pero parehas kami ng rank. Di ba? So parehas kami ng pwedeng kitain. At hindi lang po yun. May mga car achievers na rin po tayo. Sila yung mga taong nakita mong nagko-commute dati, pero ngayon
Na-enjoy nila yung comfort ng pagkakaroon ng sarili nilang sasakyan. Diba? May mga travel achievers na rin tayo. And sabi po ni Mentor Sam kanina, millionaire maker na tayo. Kasi under our organization, may mga natulungan na po tayo ng mag-million. Grabe, no? Ito po yung patunay na hindi lang po kaming mga nauna, yung mga magpa-prosper or yung kikita dito. Kaya ikaw, kung hindi ka pa member, huwag mong isipin, no? Na yung mga nauna lang yung pwedeng kumita dito. Nasa sipag po yan. Kasi napakaganda ng marketing plan natin eh. Nakadesign po siya sa mga masisipag na tao. Okay? Kasi po, ang kinikita mo dito is equivalent sa sipag mo. Kung sobrang sipag mo, naku, sure ako kikita ka dito at magiging successful ka dito. Okay? Paano po? Paano maging successful? Paano namin nagawa? Yan po yung madalas na tanong sa amin. Ayan, ready na po ba kayo na malaman? Okay? Lalo na sa mga hindi pa members, no? Isa lang po ang sagot dyan. Alam ko nagustuhan mo at nagandahan ka sa marketing plan ni I Am Worldwide. Hindi lang sa marketing plan, hindi lang sa kitaan. Products pa lang, sobrang effective na. Kanina nga lang, kakapost ko lang eh. Bumili na naman si Sir OG Diaz, no? Talagang siya mismo gumagamit ng produkto at tumatangkilik ng produkto natin. Okay? Alam nyo kailangan yung gawin? Since nagustuhan nyo naman siya, decide na kayong mag-join. Yun po yung unang-unang step para maging successful dito kay I Am Worldwide. Kasi kahit gaano nyo nagustuhan, kahit gaano kayo nagandahan sa business na to, or sa opportunity na to, kung hindi kayo mag-join, hindi nyo rin po may experience yung mga na-experience ng mga nag-join, which is yung kumita na agad. Okay? So, unang-una, kailangan nyo po mag-decide. JC, decided naman ako. Kaya lang, wala akong pera. Lagi pong yan yung problema. Lagi po yan yung naririnig namin. Okay? Bibigyan ko po kayo ng suggestions, advice, or tips ng mga pwede nyong gawin para magkaroon kayo ng pera. Okay? Ito advice lang, no? Pero alam ko na experience na ng karamihan dito yan. Ito po, yung tinatawag na W Bush. Okay? Yung W po, ang ibig sabihin yan, withdraw. Okay? Marami po sa atin may utang. No. Meron din po sa atin magaling sa pera. Okay? Marami rin sa atin magaling sa pera. Yung iba, sobrang galing sa pera, ganun na nila hawakan yung pera nila. Di ba? Sobrang ganun na. Naku, may ipon ako, 20,000 JC. Ayoko tong bitawan para pag may emergency, meron akong dudukutin. Naku, paano po pag na-hospital? For sure, yung 20,000 hindi sapat. Di ba? Or kung anumang emergency yan. No, kung yung 20,000 ang bill mo or ang kailangan mong bayaran, pag binayad mo na, wala na yung 20,000 in an instant. No? Pero ito pong withdraw, we are asking you na kung ikaw, meron ka namang naiipon, sabihin na natin 20,000. Magkano po yung pinakamababa? 16,800, di ba? O kumurat ka muna dun sa 20,000 mo na naipon, 16,800. I-withdraw mo muna. Gawin mong pang-business. May produkto kang nakuha, maibenta mo yon, bawi ka na sa puhunan agad-agad. Pwede mo nang ibalik doon sa iniipon mo. Ang maganda nun, meron ka ng business. Pwede mo nang paikutin yung business mo. Pwede nang madagdagan yung 20,000 mo na naipon. Diba? Kaya po maraming mga kasabihan no? Or meron tayong kasabihan na kaya yung mayaman ng mga mayayaman at lalong humihirap ang mga mahihirap dahil po sa pag-handle ng money. Yung ibang mga mayayaman, kahit may 5,000 sila or 6,000, pag nakakita sila ng magandang opportunity, ilalabas nila yan. Yung iba nga kahit gaano pa kalaki. Kasi nakita nila yung babalik. At nakita nila na mag-generate ng income yun sa kanila. Diba? So kung ikaw meron ka namang naiipon, pwede ka pong mag-start. No, i-withdraw mo yan. I-take risk mo yan. Kasi sure na sure ako, pag ginawa mo si business, si I Am Worldwide, babalik yan. Doble, triple, 10 times. Umaapaw pa. Alam niyo po ang puhunan ko dito? 112,000. 112,000. Pero imagine, yung total income ko, more than 3 million na.
bukod pa yung mga sasakyan, mga incentives, bukod pa yung mga travel incentives. Di ba? Kaya talagang siksik-liglig umaapaw po yung babalik sa inyo. Yung B naman is benta. Ayan. Magbenta po kayo ng katawan. Hindi, joke lang. Huwag katawan, syempre. Huwag katawan. Benta po kayo ng mga bagay na pwede yung ibenta. Diba? May mga kakilala ko dito, nag-ano sila, yung sobrang daming damit, yung pre-loved, yung mga ganyan. Yung parang nag-ukay-ukay sila. Diba? Kasi pag ginawa nyo tong business na to, naku, marami po kayong pwedeng biling gamit pag kumita na kayo ng sobra-sobra. Diba? Kung meron kayong mga pwedeng ibenta dyan, 3 cellphone mo, benta mo muna isa. Kapag may gusto, may paraan. Diba? Ito, alam nyo to, utang. Diba? Ayan, sino po never naka-experience umutang dito? Ayan, yung 112,000 ko po na pinuhunan, inutang ko lang yun. Inutang ko lang yun. Kasi wala naman akong ipon, di ba? Based dun sa story ko. Wala naman akong iniipon eh. Inutang ko lang yun. Pero nabalik ko siya agad at lumago siya ng lumago. Wala pong masama sa pangungutang. Basta magbabayad ka. Yung iba naman kasi umuutang tapos malalaman mo bumili ng bagong gadget, bumili ng bagong ganito, bumili ng ganyan, nag-travel sa ganito. Yung mga ganon, no? Tsaka, sure na sure ako magaling tayo mangutang. Di ba? Napapangutang nga natin ang birthday ng anak natin, anniversary, di ba? Napapangutang nga natin yung mga special events sa buhay natin. Tama po ba? Kaya kayang-kaya rin natin yung umutang para magkaroon ng sariling business. Ang mahirap lang din po kasi sa iba, no, pag sinabing business, tingin nila gastos agad. Kaya hindi nila pinangungutang, no? Yung iba naman, ang akala, ang iniisip, ang mindset, ayoko magsimula ng business na utang, na nagsimula sa utang. Diba? Alam niyo po ba, ang mga kilalang businessman, hanggang ngayon, ang mga kilalang businessman, bago naging sikat at kilalang businessman, ay nangutang ng pampuhunan. Saan sila nangutang? Hindi po sa akin, ha? Hindi po sila nangutang sa akin. Sa bangko sila nangungutang. Hanggang ngayon, ganun ang strategy ng mga business-minded people, ng mga businessman. No? Maglo-loan sila sa bangko. Di ba ang loan utang? Tapos babayaran nila monthly. Pag lumago yung business nila, bayad na agad yung utang nila sa bangko. Ang maganda nun, lumago yung business. Triple yung balik. Pero sa nagsimula, sa utang din or sa loan. Di ba? Ganun po yung sa atin. No? Ganun din po dito sa atin. Okay? Pag umutang ka, 16.8, may products, ibenta mo agad. O di may pambayad ka na dun sa 16.8. Okay? S, sanla. Ayan. Sanla, meron kang valuable na gamit, pwede mong isanla. Babawiin naman natin agad eh. Basta tatrabahuhin natin. No? Ito po isang magandang tip, no? Kung wala kang alam na pwedeng isanla, okay? Pagpasok mo sa bahay ninyo, pikit ka. Tapos magturo ka doon. Kung saan huminto yung kamay mo, yun yung isanla mo. Kinabukasan, no, hinanap nung tatay mo yung nanay mo, no. Asan yung nanay mo? Ay, nasanla ko po kasi naituro ko. Hindi, joke lang, no. Ayan. Pero kidding aside, pwede ka pong magsanla ng mga bagay. Okay, may kakilala ako dito, 17 years old, kinausap niya yung nanay niya. Ma, sanla muna natin yung kwintas mo. May sasalihan akong business, kukunin ko din siya agad. Pumayag yung nanay. Kasi sabi niya, hindi naman magkaka-interest yan dyan sa cabinet natin, may. Totoo naman, di ba? Hindi naman magkaka-interest yan dyan eh. Andyan lang yan. O pag ako naging 20 years old, 30 years old,
tinago mo yan dyan pa din siya. Di ba? Wala namang nadagdag. Oh, so, sinanla, ngayon, alam niyo po ba yung 17 years old na yon? Grabe, sa isang buwan, kumikita ng 150,000. Grabe, di ba? 17 years old, never nakagraduate. Undergraduate siya. Pero ganun yung nangyari sa buhay niya. Nabago din yung buhay niya. Di ba? Ito, H, hingi or hiram. Pwede naman. Wala namang problema. Babalik mo naman. Or kung meron kang mga ka-close, di ba? Yung iba dyan, mga ninong, ninang, yung mga ganon. Di ba? Para sa mga youth. No? Kasi pwede itong business natin for the youth eh. Meron akong kakilala, humingi siya sa mga ninong at ninang niya tito 2,000. Ano na yun last year, Christmas. Nakaipon siya ng 16,800. Ang didiskarte ng mga kabataan, di ba? Basta talaga gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakadaming walang kwentang dahilan. No? Kaya kung ikaw po, hindi ka pa member ng IM Worldwide at nagustuhan mo yung business, nakita mo na pwedeng ito yung magbago ng buhay mo. No? Kung matagal ka ng problemado sa pera, wala naman mababago kung wala ka namang gagawing bago. Diba? Kung 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, problema pera, for sure. Next year, or this year, kapag wala ka pa rin ginawang bago, pera pa din yung problema. No? So ito po, advice lang naman, or tips, or suggestions na mga pwede niyong gawin para makapag-start na agad kayo. Bakit ko ito sinasabi? Kasi gusto namin na kung ano yung kinikita namin or na-experience namin ngayon, yun din yung ma-experience ninyo. At ito po, last na. Last tip, last advice. Do not listen to negative people. Kayo po ang nakakita, nakarinig ng napakagandang presentation ni Mentor Sam Palomo. Kayo po yung nakarinig na maganda ang IM Worldwide. Produkto pa lang na very effective na. Plus yung marketing plan, napakaganda. Kayo po ang nakarinig. Hindi po yung mga taong wala dito ngayon. So bakit po kayo makikinig sa kanila? Hindi naman nila napakinggan yung kagandahan ng business natin. And besides, ito po ang pinakamatindi, no? Kapag nakinig kayo sa kanila, okay? Kapag nakinig kayo sa mga negative na people or negative na tao, sila ba yung magbibigay or magsusustento sa inyo ng pangangailangan nyo sa araw-araw? Yes or no? Hindi naman, di ba? For example, may kapitbahay ka, nalaman, kunento mo agad eh. Uy, Mare, uy, pare, umattend ako dun sa IM Worldwide Business Presentation. Yung kay Rafi Tulfo, yung kay Piolo Pascual, yung kay Isko Moreno, yung Barley, tapos may left and right, tapos kailangan pair-pair, yung mga ganyan. Ang sinabi ng kapitbahay mo, ay naku, scam yan. Naku, wag kang sasali dyan. Mag-aaksaya ka lang ng pera, mag-aaksaya ka lang ng panahon. Ay, ganun ba, friend? Ganun ba, Mare? Ganun ba, pare? Sige, hindi na ako makikinig or hindi na ako magjo-join doon sa IM Worldwide kasi sabi mo, scamming. Ngayon, after 1 week, nangailangan ka ng 10,000 pesos. Lumapit ka ngayon sa kanya, Mare, pare, kailangan ko ng 10,000. Mapapahiram mo ba ako? Kayo na po sumagot. Kung pahiramin man kayo, edi go. Kaya lang may utang kayo. Di ba? At ang tanong, hanggang kailan kayo papahiramin? Kapag nakinig kayo sa mga taong negative. So ang tip, no? If that negative person cannot give you the life that you wanted for you and for your family, why listen to them? Bakit ka makikinig sa kanila kung hindi nila kayang ibigay yung buhay na gusto mo para sa iyo at para sa pamilya mo? Okay po? Ayan.
So, actually, tapos na tayo, no? Iwan ko na lang sa inyo yung verse na to, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, ibig sabihin po, may plano si Lord. Minsan, hindi natin alam kung ano yon, hindi natin naiintindihan kung ano yon, pero may plano siya. At yung plano niya ay napakaganda po para sa atin. Ang plano niya ay gawin tayong prosperous, no? Gawin niya tayong successful. Okay? Plan niya na bigyan niya tayo ng magandang hope and a better future. So, ibig sabihin po, itong meeting natin na to, kaya ka nandito, kaya mo to tinapos, kasi part to ng plano ni Lord sa buhay mo. Everything happens for a reason. Sa dami ng tao sa Pilipinas at sa buong mundo, ikaw yung nandito, ikaw yung nakakarinig ng presentation, ikaw yung nakatapos nito. Kailangan mo lang pong gawa ng paraan. Baka kasi matagal ka nang nagpe-pray, pinakita na sa'yo ni Lord yung sagot. Kaya lang hindi mo grab yung opportunity. So baliwala din po. So with that, this is JC Yap and I am Worldwide. Maraming salamat po. Mentor Sam, back to you. All right. Thank you so much, Mentor JC Yap. Grabe naman yan. Parang gusto ko na ulit din sumali. Mga artistahin talaga yung mga taga-IM Worldwide, no? Ang lulupit. Pwede po ba tayong mag-picture po, no? Baka guest natin dito, mag-closing prayer tayo. Sige, I'm gonna lead the prayer na. Once again, thank you so much. Very inspiring story, no? Mentor JC, no? Lupet. All right, sige po. Let's put ourselves into the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa muli pong pagsasama-sama sa amin, Lord. We know that this is not an accident na nag-gather po ang bawat isa dito po sa Zoom meeting na to. Lord, we know na kayo po ang nagdala, especially po yung mga taong hindi pa part ng I Am Worldwide. We believe, oh God, na kayo po ang siyang nangunguna, Lord, especially sa buong company po ng I Am Worldwide. And Lord, we pray na patuloy niyo pong i-prosper, patuloy niyo pong mas lalo pang palakasin ang I Am Worldwide para mas lalo pa pong mas marami kaming matulungan ho ng mga tao, not only in the Philippines but worldwide, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Mentor JC na alam ko pong marami po siyang na-bless, Panginoon. Marami siyang na-inspire sa kanyang amazing testimony, Panginoon. And Lord, maraming salamat po sa mga top mentors, sa mga leaders po ng I Am Worldwide at buong family po ng I Am na patuloy niyo pong binibless at patuloy niyo ini-strengthen as the agents of hope. Lord, maraming salamat, especially those people na naging guest po dito, Lord. I know na sila po ay hindi po nila palalampasin yung pagkakataon na maging part po sila, maging kapartner po sila ng IAM. And we know, oh God, na yung anuman po yung kanilang mga prayers, Lord, ay ito pong I Am Worldwide ang pwede na maging kasagutan sa mga pinagdadasal, Lord nila. So maraming salamat po, Lord. Binabalik ko po lahat yung papuri, pasasalamat, and all the honor in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen. All right, thank you guys. Thank you, thank you.
Bye-bye.